Clara, ibaba mo ng kaunti ang iyong neckline. Ang kapatid mo ay nagtatrabaho sa Radiance Group. Hayaan mo siyang magpakitang gilas ng kaunti sa publiko. Paano kung makaapekto ito sa kanyang trabaho? Kahit malaking kumpanya, isang sahod lang ang ibinibigay. Paano pa niya mababayaran ang mga utang ng pamilya? Sige na, tigilan na ang pagtatalo. Hindi ba pwedeng ibigay ko na lang ang lahat? Kaya ng kapatid ko yan. Handa nang mag-stream. Hello, kailangan mo akong iligtas. Inayos ng tatay ko ang blind date ko. Hindi ako makakaiwas dito. Kailangan ko pa ring mag-stream para mabayaran ang mga utang. Bukod pa rito, hindi ako isang mayaman, magandang babae. Kung gusto mong pumunta, ikaw na lang. Hindi ako pupunta. Paano kaya ito? Bibigyan kita ng 20,000 piso. Tulungan mo lang ako sa isang beses na ito, okay? 20,000 piso. Ililipat ko agad. Hello, kayo po ba si Ginang Ford? Nananaginip ba ako? Sa wakas ay natagpuan na kita. Tama. Ako ang minamahal ng lahat, si Chloe Ford. Hello, ang pangalan ko ay Ethan Hayes. Ikinagagalak kitang makilala. Inaasahan ko ito. Ano? Siya ang boss ko. Ang bagong ihisihi ng Radiance Group. CJ, dahil nandito na ako, gagawin ko na lang ang dapat gawin. Aba, ako. Ako ay isang spoiled na mayaman na bata. Madali akong gumastos ng 10,000 piso bawat buwan. Daan-daang handbag pa lang ang mayroon ako. Kaya, kung may lalaking kasama ako, malaki ang magiging pressure sa kanya. Kung kayang bilhin ng pera ang kaligayahan, bakit hindi? Pangalawa lang ang paggastos. Ang pangunahing bagay ay mahilig akong maglaro. Marami akong karanasan sa mga lalaki. Tungkol naman sa iyo. Pangalawang klase ka lang sa pinakamahusay. Kung gayon, ano ang hitsura ng top tier? Aba, ang mga top tier na produkto, bukod sa gwapong mukha, kailangan ng malakas na pangangatawan. Kung ikukumpara sa top tier na inilarawan mo, paano mo nakikita ang aking pangangatawan? May abs din ako. Gusto mo bang tingnan? Ay, hindi. Sa tingin ko ay hindi na kailangan yan. Ginoong Hayes, kumalma po kayo. Ito ay isang blind date. Hindi panliligaw. Ginang Ford, hindi ba't sinabi mo lang na mahilig kang maglaro? Mahilig lang akong maglaro. Hindi ibig sabihin na malibog ako. Perpekto kang akma sa aking mga kinakailangan para sa kasal. Ayoko kang pakasalan. Ginang Ford, dumating ka sa isang blind date. Hindi ba para sa kasal? Ang ibig kong sabihin ay, CJ, pinipilit niya ako dito. Kung gayon, kailangan kong gamitin ang aking ace in the hole. Ilabas ang malalaking baril. Ginang Ford, ayos ka lang ba? Ang sitwasyong ito ay nangangailangan ng seer. Nakikita mo na ang sitwasyon ngayon. Ang kondisyon kong ito, hindi ko ito makontrol. Ayoko nang pahirapan ka. Kaya. Paalam. Sandali lang. Magpalitan tayo ng contact info. Sa tingin ko ay hindi na kailangan. Gusto mo bang magkita tayo palagi, sa pamamagitan ng tagapamagitan? Bukod pa rito, hindi ba dapat nating pag-usapan ang ating kasal? Ano ang sinasabi mo? Ginang Ford, ikaw ang napili ko. Ginoong Hayes, hindi ko inaasahan na mag-blind date ka. Matanda na ang lolo ko. Isa lang ang hiling niya. Bakit hindi ko ito tutuparin? At alam mo ba? Naging mabunga ang blind date na ito. Nakita ko ang taong matagal ko nang hinahanap. CJ. Lubusan mo akong sinira. Siya ang boss ko. Kung malaman niyang impostor ako, mawawala rin ang pinaghirapan kong trabaho. Ang utang ng pamilya ko, kailangan ko pa rin ang sweldo na iyon para mabayaran ang utang buwan-buwan. Ikaw lang ang bestie ko. Walang makakatulong sa akin kundi ikaw. Kalimutan mo na. Alamin natin kung ano ang gagawin. Siya ang ihisihi ng Radiance Group. Paano siya magpapakasal ng ganoon kadali? Tama nga. Siguro gusto lang niyang maglaro o bigla ang desisyon lang. Tama, para sigurado. Ngayong gabi, magpupuyat tayo para hanapin ang kanyang kahinaan. Kailangan nating paatrasin siya. Ano, sinisante mo ang anak ni Ginoong Lee? Si Ginoong Lee ay isang founding member. Lolo, hindi mo ba ako pinakiusapan na gawin ang aking makakaya para pamahalaan ng maayos ang kumpanya? Hindi ko kayang makita, apo. Kung gayon, Lolo, paano kung sabihin ko sa'yo na nahulog ako sa babae mula sa blind date at pakakasalan ko siya?
Mas gagaan ba ang pakiramdam mo? Totoo ba yan? Talaga? Mabuti. Hanggat magpakasal ka at magsimula ng pamilya, ibig sabihin ay naghinog ka na. Ano man ang gawin mo, sinusuportahan ka ni Lolo. Hayes, lumabas ka rito. Mas mabuti pang magpaliwanag ka ngayon. Bakit mo ako sinisante? Hindi ba iyan ang ating pangkalahatang tagapamahala? Paano siya nasisanti? Manager Lin, hinahanap mo ako. Bakit mo ako sinisante? Bakit kita sinisante? Hindi mo ba alam? Ang tatay ko ay isang veterano ng kumpanya. Kung wala ang tatay ko, hindi sana naitayo ng lolo mo ang imperyong ito. Kaya yan ang dahilan mo para magbulsa at makisali sa korupsyon at panunuhol. Ang tatay ko ay napakaraming ginawa para sa kumpanya. Kumuha lang ng kaunti. Ano ang masama doon? Ang lolo mo ay hindi kailanman nagsabi ng anuman. Sa simula, para sa kapakanan ng tatay mo. At nang matagal na niyang ugnayan sa lolo ko. Bibigyan sana kita ng malaking bayad. Ngayon, binabawi ko na. Walang utang na loob ka. Lalabanan kita. Walang utang na loob. Lalabanan kita. Ngayon alam mo na kung bakit kita tinanggal. Ayaw na ayaw ko sa lahat ang niloloko ako. Lalo na kung tinatrato mo akong parang tanga. Ngayon, hindi lang kita sisantehin. Sisiguraduhin kong haharap ka sa legal na kahinatnan. Naku. Ayaw na ayaw niya sa lahat ang niloloko siya. Lagot na ako. Hayes, kung hindi mo ako bibigyan ng 2 milyong piso, papatayin ko siya. Hindi problema ang pera. Pero kung sasaktan mo ang sinuman, hindi ka makakatakas. Huwag kang lumapit. Lumayo ka. Ay, Chloe. Clara, nasa malaking gulo ako. Anong gulo? Sabi niya, kailangan niya akong pakasalan. Ano ang gagawin ko ngayon? Ibibigay ko sa iyo ang numero niya. Ayusin mo ang pakikipagkita sa kanya gamit ang pangalan ko. CJ. CJ, ngayong gabi, magiging ganap akong gold digger. Tingnan natin kung maglakas loob pa siyang pakasalan ako. Anong nangyari sa labi mo? Wala. Aksidente lang. Buti na lang hindi niya nakilala na ako ang may kagagawan. Sige siya ng sige na gusto niya akong pakasalan, pero mahilig siyang maglaro. Ang labi mo ay puro halik. Hindi ito marka ng halik. Mga pasa ito. Nagbibiro lang ako. Tara na, bumili na tayo ng damit ngayon. Kung hindi ako makakabili ng bagong damit at bag sa isang araw, nangangati ako. Hello, Binibini. Paano ko kayo matutulungan? Anong mga bagong dating ninyo? Ilabas ninyo lahat para sa akin. Siyempre. Sasagutin ko ang tawag na ito. Naku, hindi ba ito si Leo? Hello, Binibini. Narito na ang lahat ng aming bagong dating. Malaya kayong tumingin-tingin. Ay, hindi ba si Clara yan? Paano ka naglakas loob na mamili sa isang luxury store ngayon? Kaya mo ba itong bilhin? Isa kang talunan noon. Ginawa mo ang lahat ng trick para akitin ang aming si Leo. Alam mong narito siya. At sinusubukan mo na naman ang parehong lumang trick, hindi ba? Huwag kang mag-alala. Ang isang lalaking tulad ni Leo, walang makikipag-away sa iyo para sa kanya. Clara, sour grapes lang yan. Masyadong maasim para sa ubas. At heto ako, hinahabol ka sa eskwelahan. Sino ang mag-akala na napakarami mong utang? Ano? Narito ka ba ngayon? Para mangaso ng mayaman na bata ulit, para bayaran ang utang ng pamilya mo. Huwag kang masyadong malupit. Paano kung may tanggang maniwala? Ay, na, haha. Pakipak lahat ng damit na ito para sa akin. Salamat. Hindi ko alam na gusto mo ang mga ito. Uy, paano kung painitin mo ang kama ko sa isang gabi, baka pag-isipan kong bilhin ang mga ito para sa'yo. Isara mo ang marumi mong bibig. Talunan, tingnan natin kung paano ka magpapahiya mamaya. Binibini, ang kabuang halaga ay 67,000 piso. Scan o card? Card. Nasaan ang gold card na ibinigay sa akin ni Chloe? Nasaan ang gold card na binigay sa akin ni Chloe? Malinaw na inilagay ko ito sa aking bag.
Hahaha. 67,000 piso. Alam kong hindi mo ito kayang bilhin. Nagpapanggap ka lang na mayaman. Ngayon, naipit ka na, di ba? Haha. Ang buong buhay mo ay isang biro. Pinadala mo ang isang kariton na puno ng damit. At wala kang mabili ni isa. Nakakahiya. Bilhin mo ang bawat piraso ng damit sa tindahang ito para sa akin. Ito ang Apex Black Card. Paano niya ito nakuha? Hindi. Gamitin mo ang gold card ko. Ano ng problema? Ang dami kong bagong damit. Gusto mo? Anong maganda dyan? Tara na. Heto, kunin mo. Ayoko gumastos ng pera ng ibang tao. Pero hindi ako basta-basta. Ako ang iyong nobyo. Siya yan. Nagpapanggap siyang si Ginang Ford. Nai-report ko na ito sa aming manager. CJ, arestuhin siya. Huwag mo siyang hawakan. Paano ka naglakas loob? Nanggugulo ka sa aking client. Gusto mo bang mawalan ng trabaho? Lubos akong humihingi ng paumanhin. Ginang Ford. Lahat ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Ang sales associate na ito ay bago. Anong tinatayo-tayo mo dyan? Umalis ka na rito, ngayon na. Ginang Ford. Pakitiyak na. Panatilihing ligtas ang gold card na ito. Salamat. Pakipak mo ang mga damit na ito para sa akin. Magpapadala ako ng tao para kunin ang mga ito sa ibang araw. CJ. Sapat na ba ang mga damit? May gusto ka pa ba? Mga bag, sapatos, mabibili ko ang anumang gusto mo. Pest, kahit gold digger hindi siya matatakot. Oras na para itaas ang antas. Bigla akong nawala ng ganang mamili. Paano kung kumuha tayo ng kwarto? Kaya pala yan ang gusto mo. Yung lalaking yon kanina ay ex-boyfriend ko. Alam mo ba, hindi siya makapag-perform, kaya iniwan ko siya. Hindi maganda ang stamina. Ang stamina ay isa lang, pero ang mood, technique, kailangan mo lahat, di ba? Elenan. Kaya, lahat ng ex-boyfriend mo ay kailangan ng patunay sa department na yan. Siyempre, kung hindi siya makapag-perform, ano nang silbi niya sa akin? Nangangahas ka bang subukan ako? Siyempre, kung hindi mo kaya, pwede naman tayong maghiwalay ng maayos. Pangako, hindi ako magsasalita. Dahil gusto mo, bakit hindi? Natatakot lang ako na hindi ka na makahinto. Hello, nag-book ako ng kwarto. Okay, sandali lang po. Tara na. Takot ka? Hindi bakit naman ako matatakot? Bakit ka nanginginig? Excited ako. Excited. Anong gagawin ko? Sabi niya sa kumpanya, ayaw niya sa lahat ang niloloko. Naku, kailangan kong magtrabaho. Kailangan kong magtrabaho. Ano? Sa ganitong oras, anong trabaho pa ang meron ka? Ang ibig kong sabihin, mahilig akong mag-cosplay. Ngayong gabi, ikaw ang Domineering Sea, at ako naman ang aking munting sekretarya. Nagtatrabaho ako, at ikaw, may nakatagong motibo. Hindi ko inakala na ganyan ka pala kalaro. Ako ay isang C pagkatapos ng lahat, tama? Aking munting sekretarya. Maligo ka muna. Maligo. Okay. Anyway, ngayong gabi ay dapat na pagsubok mo para sa akin. Susundin ko ang anumang hilingin mo. Hindi pwede. Kung magpapatuloy ito, masisira ang reputasyon ko. Kailangan kong tumakas agad. Naku. Miss, ayos ka lang ba? Lintik ang tigas mo. Nabangga mo ako. At masakit talaga. Hindi kasalanan ko. Sa pagmamadali. Mauna ka. Hindi, mauna ka. Ngayon, ang ganitong klase ng lalaki ay talagang tipo ko. Sayang, wala akong oras ngayon. Oh, Clara ko. Lahat ay nangyari ayon sa iyong kagustuhan. Satisfied ka na ba?
Isang tabi ang pera, estado, at posisyon. Gusto mo ba ako? Kailangan mong sabihin sa akin ngayon, saang kwarto sila? Paumanhin, hindi ko maaaring ibunyag ang impormasyon ng bisita. Kung hindi mo sasabihin, tatawagan ko ang pulis. Sobrang nakakagalit ito. Walang hiya ka. Saan mo itinago ang bestie ko? Nasaan siya? Bitawan mo ako. Hindi ako makapaniwala na napakagwapo mo. Pero nakikipagtulungan ka sa kanya. Paano mo nalaman na kasama ko ang bestie mo? Narito ang room card. Umakyat ka at tingnan mo mismo. Clara. Pasensya na talaga. Kasalanan ko ang lahat. Ako ang naglagay sa iyo sa sitwasyong ito. Si Ethan ay isang walang hiya. Kailangan nating tawagan ang pulis at ipaaresto siya. Anong problema, Chloe? Bakit tatawagan ang pulis para arestuhin siya? Hindi ba siya na? Ano ang sinasabi mo? Walang nangyari sa pagitan namin. Baka naman, hindi siya makapag-perform. Alam kong hindi ka pa handa. Huwag kang mag-alala. Hindi ako naglalaro sa damdamin mo. Hindi kita pipiliting tanggapin ang lahat tungkol sa akin. Bago ka pa man maging handa. Matagal na kitang hinintay. Hindi ko iniisip na maghintay pa ng kaunti. Kaya hindi mo na ako pipiliting makasama ka? Siyempre, hindi magbabago yon. Umaasa lang ako na mas maging malapit tayo bago tayo ikasal. Maaari pa ring magpatuloy ang ating mga date. Kung hindi sapat ang isa, dalawa, kung hindi sapat ang dalawa, tatlo. O kahit 10 beses. Oh, kaya pala si Ethan ay nagpapabebe. Sa tingin ko, si Ethan ay talagang nahulog na sayo. Kung hindi ka niya gaganituhin. Kaya, ano ang dapat kong gawin ngayon? Hindi ba ito magandang bagay? Malapit ka nang magpakasal sa isang mayamang pamilya. Sasabihin ko ba sa kanya na hindi ako ang tunay na Chloe Ford? Sabihin mo lang sa kanya kung talagang gusto ka niya. Hindi niya papansinin ang iba mong pagkatao. Ang pinagpapabebehan niya ay hindi ako. Ikaw yun, Ginang Ford. Tama ka. Kung magsasama ang pamilya Hayes at Ford, walang makakapigil sa kanila sa lungsod na ito. Iyan mismo ang plano ng tatay ko. Siguradong sabik siya, napakasalan ang tunay na Ginang Ford. Wala kang ideya kung gaano siya kaambisyoso. Talagang walang awa siya sa negosyo. Nakita ko mismo kung paano niya sinibak ang maraming senior executive nang umupo siya sa pwesto. Maging ang anak ng matagal ng pinagkakatiwala ang aide ng lolo niya, ay sinibak niya. Nagbanta pa siyang ipadala ito sa kulungan. Hindi ko matiis ang ganyang klase ng matamis ang dila, naninira at mapanlin lang. Kaya, ano ang gagawin natin ngayon? Sinabi niya na gusto niyang makipag-date sa akin ng 10 beses. Kung hindi pa ako nahuhulog sa kanya sa panahong iyon, hindi niya ako pipiliting pakasalan. Sige, Clara. 10 date lang yan. Kailangan mong magpakatatag. Pagkatapos ay makikipaghiwalay ako sa kanya ng mapayapa at magiging si Clara Morgan ulit ako. At ikaw, hindi ka naguguluhin ng pamilya Hayes. Malinis na tayo. Ang galing. Lolo, bakit ang daming abala? Ano itong team building? Tingnan mo nga, ang dami mong sinibak agad. Ngayon, lahat ay kinakabahan. Ang event na ito ay para panatagin sila at itatag ang iyong imahe. Bilang mabait at magiliw, naiintindihan ko, Lolo. Sandali lang, narinig ko na maganda ang inyong samahan, ng anak ng pamilya Ford. Oh! Haha! Ay, napala, sinabi ko rin kay Ginoong Ford. Sinabi ko sa kanya na dalhin ang kanyang anak dito, para sumama sa ating team building event. Huwag kang matakot, nandito ako. Ang iyong pagkakakilanlan ay hindi mabubunyag. Hindi ba sinabi mo na nakilala ka na ni Lolo Hayes minsan? Hindi kanya makikilala. Huwag kang mag-alala, 5 taon na ang nakalipas noon. Estudyante pa ako noon. Lumalabo na ang aking mga mata. Siguradong hindi niya ako makikilala. Okay. Mamaya, ano man ang gawin ko, sundin mo lang ako. Chloe, ang laki mo na. Oh, Hello, Lolo. haha. Mabuti. Halika, umupo ka, umupo. Ito ang aking bestie. Ha? Kaya, gusto mo ba dito? Gusto ko. Ang ganda ng tanawin. Ang ganda ng pagkaayos ni Lolo Hayes. Para sa ating team building event ngayon, espesyal kong inimbitahan ang anak ng aking matalik na kaibigan, si Ginang Ford, para magtanghal para sa atin, para pasayahin ang lahat. Maganda ba? Halika na, Chloe.
Talagang inaabangan ko ang iyong pagtatanghal. Sige na, Chloe. Okay. Halika, halika, halika. Chloe. Alam ni Lolo na talagang gusto mo si Ginang Ford. Gusto ko siya, pero kailangan muna natin siyang bigyan ng oras. Bigyan siya ng oras para pag-isipan. Naghanda si Lolo para sa'yo. Nang singsing ng kasal. Ah, hahaha, Lolo, ito, hindi ba masyadong maaga pa? At tingnan mo ang okasyon ngayon, masyadong biglaan. Oh, sige na. Kailangan mo lang gawin ang huling tulak. Kunin mo na, kunin mo na. Naku po, ano ang nangyayari ngayon? Ano ang nangyayari? Mag-enjoy kayong lahat. May magandang balita akong ibabahagi sa inyo mamaya. Lolo Hayes, ano po ang ginagawa ninyo? Bakit po kayo napaka-misteryoso? Ay, may mga lihim na mas mabuting hindi sabihin. Ganito na lang, ipakita mo kung paano mag-propose. Binatang Ginoo, paano ko naman malalaman yan? Bata pa lang ako, nag-aral na ako sa martial arts school, tapos naglingkod sa hukbo ng 10 taon. Hindi pa nga ako nagkaroon ng relasyon. Huwag mong sabihin hindi ka rin nagkaroon ng relasyon. Aba, nagkaroon naman ako ng relasyon. Pero palaging ang mga babae ang nanliligaw sa akin. Hindi pa ako nanligaw ng kahit sino. Paano kung sa susunod na lang? Kung magpo-propose ka sa harap ng lahat ng empleyado, at magkamali, masisira nito ang iyong marangal na imahe bilang CA. Hindi. Napakasaya ni Lolo ngayon. Ayoko sirain ang kanyang mood. Bukod pa rito, determinado akong makuha siya. Ang huling tulak na ito ay mangyayari rin sa lalong madaling panahon. Sige, kung gayon, ikaw ang maging babae. Bigyan mo ako ng normal na reaksyon. Mag-practice tayo. Hindi. You. Opo, binatang Ginoo. Huwag. Pakasalan mo ako. Gusto kita. Hoy, gusto na kita simula pa noong bata pa ako. Chloe. Binatang Ginoo, hindi mo naman siya nagustuhan simula pa noong bata ka. Kung sinabi kong walang pagtatalo. Sige. Chloe, may mga bagay akong matagal nang gustong sabihin sa'yo. Mahal kita. Pakasalan mo ako. Bigyan mo ako ng reaksyon. Block ka ba ng kahoy? Sige. Bilisan mo. Oh, kung gayon, ibigay mo sa akin ang lahat ng mayroon ka. Kaya, mayroon ka bang marangyang villa? 2 milyong pisong regalo sa kasal, para sa akin. At saka, mayroon ka bang marangyang sports car? Ay, napala. At sa bahay, simula ngayon, ikaw ang magiging responsable sa paghuhugas ng pinggan at paglilinis ng sahig. Ako na lang ang magiging responsable sa pamimili at panonood ng niye. At saka, walang itinatagong pera. Binatang Ginoo, hindi ito tama. Hoy! Ang isang romantikong halik. Ang pinakamahalagang bahagi ng isang proposal. Kailangan nating praktisin ito. Huwag kang lumaban. Utos yan. Chloe. Ang halik na ito. 10 taon ko itong hinintay. Ah! Kaya pala ganyan kayong dalawa. Hoy, nagkamali ka ng pagkakaintindi. Hindi ito ang iniisip mo. Tingin mo ba sa akin ay tanga? Burahin mo yan, ngayon na. Paumanhin. Hindi. Magpatuloy kayong dalawa. Hindi ito ang iniisip mo. Hindi ako. Tigil. Ibigay mo ang telepono mo. Hindi ko ibibigay sa iyo ang binatang Ginoo ng Radiance Group. Baka mahirapan siyang makahanap ng asawa sa ngayon. Hindi ka ba bestie ni Chloe? Bakit mo sinisiraan ang aming binatang Ginoo? Tinutulungan ko siya. Bumaba ka. Ibigay mo ang telepono mo, burahin mo ang mga litrato, at bababa ako. Hoy, ang babaeng baliw na ito. Hello.
Naku. Tagapangulo, anong problema? Dali, tulungan nyo akong makapunta sa banyo. Ayos lang. Tulungan nyo lang akong makapunta sa banyo. Sino yan? Ang walang hiya. Inaagaw ang inidoro at hindi naman ginagamit. Makinig ka, sino man ang nasa loob. Lumabas ka at bigyan ng daan ang aming tagapangulo. Lumabas ka na ngayon. Bigyan ng daan ang aming tagapangulo. Lumabas ka kaagad. Naku, gusto ko lang iwasan si Ethan. Bakit kailangan pa akong maipit sa labas ng banyo? Gaano man karami ang pera mo, isa lang ang banyo na magagamit mo sa isang pagkakataon. Hoy, alam mo ba, kahapon sa punong tanggapan ng Radiance Group, may malaking nangyari sa team building event. Narinig ko na si Matandang Hayes, ang tagapangulo, dahil may sadyang umagaw ng banyo, nadungihan ang kanyang pantalon. Hello, mayroon akong magandang balita para sa iyo, at masamang balita. Ang magandang balita ay, nakita ng tatay ko ang mga litratong ipinadala ko, at pumayag siyang hindi ko na kailangang makisama kay Ethan. At ang masamang balita ay, nawala ko ang aking e-card. Possible, na napulot ito ng lalaking humahabol sa akin. Chloe. Anong gagawin ko? Alam na niya na nagpapanggap ako ngayon. Sa tingin mo, makakapanatili pa ba ako sa kumpanya? Hindi nga niya alam na nagtatrabaho ka sa Radiance. Anong nangyayari? Dahil kinausap ko siya, hindi mo naman talaga inamin sa kanya na nagpapanggap ako, di ba? Ang kanyang sip-sip na assistant, ang nakakita ng aking AC card. Kaya, hindi kanya sinisi, hindi talaga. Pero, gumawa kami ng kasunduan. Ibinenta mo ako. Naku, naman, wala akong pagpipilian. Sa simula, gusto ko siyang takutin gamit ang mga litrato. Pero sino ang mag-aakalang wala siyang pakialam? Kaya, anong gagawin natin ngayon? Mag-usap na lang kayong dalawa. Aalis na ako ngayon. Sa tingin mo ba ang nahuling biktima ay may pagkakataon pa ring makatakas? Alam kong mali ako na linlangin ka. Ano ang gusto mo? Kahapon, plano ko pa ring mag-propose sa'yo. Ngayon, paano mo sa tingin mo haharapin kita? Ano, nararamdaman mo bang inapi ka? O gusto mong sabihin na masama ang lahat ng mayayaman? Hindi ako isang mayaman, magandang babae. Nilinlang kita. Siyempre, kasalanan ko. Sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang tunay mong pangalan pagkatapos ng lahat? Gusto mo ang pangalan ko? CJ, hindi ko ito ikinahihiya. Clara Morgan. Clara Morgan. Dahil nagpanggap ka bilang iba para sa ating blind date. Sinayang mo ang aking oras at enerhiya. Ang mga nawala ay hindi masukat. Mababayaran lamang ito ng pera. Kita mo, ang paraan ng mga mayayaman sa paglutas ng problema ay sa pamamagitan ng pagtatapon ng pera. Sa kabutihang palad, hindi niya nakilala na empleyado ako ng kanyang kumpanya. Hanggat humupa ang galit niya, makakaalis na ako sa paghihirap na ito. Sabihin mo sa akin, hanggat kaya ko, mababayaran ko ang iyong mga pinansyal na pagkalugi, kasama na ang emosyonal. Ha. Hinahangaan ko ang iyong ugali. Kahit na walang paraan, na kaya mong bayaran ito. Huwag mo akong maliitin. Huwag mong isipin na kaya mo lang akong tapakan. Sige, ililibre kita ng masarap na pagkain. At ginagarantiya kong masisiyahan ka. CJ. Kung gayon, ako ang pipili. Tama, ito ang 2,000 at siyam Margox. Akala ko order ka ng 87 Lafite. Ang 2,000 at siyam vintage wine na ito. Dapat ay katanggap-tanggap ang presyo. Binibini. Ang 2,000 at siyam Margox ay isa sa pinakamahal na alak sa mundo. 6 na bote lang ang nagawa noong taon na yon. Ngayon, isang bote lang ng sikat na Margox na ito ay nagkakahalaga ng mahigit 40,000 piso. CJ, pagkatapos mo akong ilibre sa pagkain na ito, tabla na tayo. Kung maaari kong itanong, ang set menu na in-order mo lang, magkano ang halaga nito? Oh, well, ito ay mahigit 200,000 piso. Ano? Anong klaseng pagkain ang nagkakahalaga ng mahigit 200,000 piso? Manloloko ka sa kainan. Tatawag ako ng pulis. Ito ay mapagsamantalang lugar. Panloloko. Tumahimik ka. Hoy, ano ang ginagawa mo? Hindi ko ininom. Hindi ko ito aminin. Hinaan mo ang boses mo. Hindi ko ito tatanggapin.
Pwede bang tumigil ka na sa paggawa ng eksena? Ang sikat na restaurant na ito ay legal na nagpapatakbo. At ikaw, ipinipilit mong akusahan sila ng labis na pagpepresyo. Mabuti na lang at binayaran ko ang bill para sa'yo. Kung hindi, mapupunta ka sa kustodya. Ano ang gusto mo ngayon? Huwag kang mag-alala, babayaran ko ang utang ko sa iyo. Kumusta? Ang isang taong membership sa Giveaway ay 400 piso lang. Pakitingnan po. Naku naman. Mukhang ang iyong kakayahan sa pagbebenta ay hindi masyadong magaling. Ikaw ay isang walang alam, mayaman na binatang Ginoo. Anong karapatan mong sabihin sa akin ang gagawin ko? Kausapin mo ulit ako pagkatapos mong maranasan ang isang matinding reality check. Kung gayon, ngayon, ipapakita ko sa'yo kung ano ang isang nangungunang nagtitinda. Hoy, mga ginang. Interesado ba kayong malaman ang tungkol sa aming giwayan? I-scan ang code at maging miyembro. At makikita kita araw-araw sa hilin. Maaari ko bang makuha ang numero mo muna? Ano ang pangalan mo? Siya. Wala siyang alam. Nandito lang siya para lumandi sa mga babae. Halika na, umalis na tayo. Nagbibiro ka ba? Seryoso. Huwag kang manghimasok sa trabaho ko dito. Hoy, hindi ba tinutulungan kita? Sino ang humingi ng tulong mo? Nandito ka lang para lumandi. Kailangan kong makabenta ng 10 order ngayong gabi at kaya ko ito mag-isa. Hindi mo talaga iniisip na ang pag-asa sa komisyon mula sa pagbebenta ng membership ay makakabayad sa utang mo sa akin, hindi ba? Kapag nakabenta ako ng isa pang 100,000 order, saka ko babayaran ang utang ko sa iyo. Paano naman ito? Maaari kang gumamit ng iba pang bagay para bayaran ang utang mo. Anong bagay? Halimbawa, isang halik. Managinip ka. Gusto mong halikan kita? Hindi pwede. Lanan. Kung gayon, wala nang ibang paraan. Hindi mo mababayaran ang pera at tumatanggi kang palitan ito ng halik. Kaya, sa susunod na buwan, kailangan mong maging sa aking utos, sasama sa akin. Sa hapunan, sign at pamimili. Kapag humupa ang galit ko, tabla na tayo. CJ, nangangako ka? 1 buwan lang. Kasalanan ko ang lahat. Nagkamali ako, Clara. CJ, hindi na kita sinisisi. Kasalanan ko na masyado akong sakim sa pera. At ipinilit kong pumunta sa blind date na iyon para sa iyo. At pagkatapos ay makilala ang mayabang, mapang-aping tirano. Huwag mong sabihin iyan. Pinalayas ako sa bahay. Ano? Bakit? Nalaman ng tatay ko kung paano na may pinapunta ako sa blind date para sa akin. Sinigawan niya ako. At tumakas ako sa galit. At pagkatapos ay pinatigil niya lahat ng credit card ko. Ngayon, wala akong pera. Kaya kailangan kong magtrabaho sa gifting na ito. Kaya magiging salesperson ka. Tulad ko. Eto. Sa aking ganda at figura. Sayang lang kung magiging salesperson ako. Magiging coach ako sa pagpapaganda ng katawan. At pumayag ang boss doon. Siyempre, gumastos ako ng 10,000 piso dito sa club na ito. Anong problema? Sabi ni Ethan na iinip daw siya at gusto niya akong makipag-inuman sa kanya. Sirang-sira na naman ang buong weekend na ito. Clara, ikaw na tanga. Sa tingin mo ba gusto kitang pahirapan? Oy, Clara. Tanya, Anong ginagawa mo rito? Ang tagal na nating hindi nagkita. Halika na. Pumasok tayo at umupo. hindi ako pwede. May appointment ako. Halika na. Oh, hindi ba't ang reyna ng campus natin? Si Clara, halika, umupo ka, umupo. Clara, mag-isa ka lang dumating. Hindi ka pa rin single, di ba? Uy naman, Tanya, mga lumang kaklase tayo. Dinadagdagan mo lang. Ang sakit. Aba, ang ating iginagalang na reyna ng campus. Sigurado akong maraming naghabol sa'yo noon, di ba? Naalala ko may isa pa, isang total na simp. Ano nga ulit ang pangalan niya? Leo, Isipin mo ngayon, kahit simp ayaw ka ng pansinin. kung ako ang tatanungin mo, hindi lahat kasalanan ni Leo. Ang mga magulang ni Clara ay nalugi sa negosyo at lubog sa utang. Clara, maraming trabaho ang pinasok mo nitong mga nakaraang taon. Nababayaran mo na ba lahat ng utang ng pamilya mo? Hindi mo ako pinapunta rito para lang makilala ang boyfriend mo, di ba? Kung wala nang iba, aalis na ako. Sa totoo lang, hindi ako nagmamayabang. Executive lang siya sa Radiance Group at ang taunang sahod niya ay mahigit 600,000 piso. Hello, ako si Ken. Hindi man ako mukhang mayaman, pero may pera ako.
Ano, nagtatrabaho ako sa kumpanya at hindi pa kita nakita. Tanya, nakilala ko na ang boyfriend mo. Aalis na ako. Hoy, teka. Bakit ang yabang mo pa rin? Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Mag-isa kang kumakain. Siguradong hindi ka pa nakapunta sa isang magarbong lugar na tulad nito. Umupo ka. Libre ko ang pagkain. Mahal, anong ginagawa mo rito? Ang tagal na kitang hinihintay sa exclusive suit. Wow, ang gwapo niya. Tara na. Anong ginagawa mo rito? Galing ako sa Radiance Group. Radiance Group. Kumain ka na lang. Pinapayuhan kitang huwag maging mapagkunwari. Maraming beses na akong kumain dito. At hindi ko pa narinig ang tungkol sa isang exclusive VIP suite. Ang exclusive suit dito ay para lang sa mga Normal lang na hindi ka pa nakapunta. Napaka-normal. Pasaway. Nagpapakitang gilas ka, ano? Tatawagin ko ang manager at ilalantad kita. CJ, kung gayon, hindi na kita guguluhin. Nakatira sa sarili mong mundo. Ang ganda. Teka. Akala mo ba pwede kang magyabang at umalis na lang? Ha? Hindi ka noon kadali. Sabihin mo ang pangalan mo. Pagbabayaran kita sa ginawa mo. Sigurado ka? Minamaliit mo ako? Sasabihin ko sa'yo, ito ay isang friendly fire. Para sa kaalaman mo, executive din ako sa Radiance Group, Ken. Sabihin mo, sino ang boss mo? Boss. Kailan pa ako nagkaroon ng boss? Kailan pa ako nagkaroon ng boss? Nawalan ka na ba ng lakas ng loob? Hindi mo na kayang panindigan ng pagpapanggap? Ang bata pa niya. Siguradong may koneksyon siya, kaya siya nakapasok sa Radiance Group. Isang mayaman na bata na tulad niya. Laging walang pasensya at naghahanap lang ng kasiyahan. Clara, hindi ako makapaniwala na bumaba ka na ng ganyan. Ngayon, napipilitan kang kumita ng pera sa pakikipag-dinner sa mga lalaki. Hoy, ang VIP suite na binanggit nila. Siguro yan ang ibig sabihin, di ba? Tanya, pinapayuhan kitang huwag mo siyang galitin. Sigurado akong may nagpapakain sa kanya. Pero, kahit sino pa ang nagpapakain sa'yo, dudurugin ka pa rin ng boyfriend kong si Ken. Huwag kang iiyak kapag iniwan ka na. Tama na. Hindi ko kailanman ginustong makipagkumpetensya sa'yo. Gayunpaman, hindi talaga maihahambing ang boyfriend mo sa kanya. Ken. Napakakaawa-awang pangalan. Ang AI department ng kumpanya ay talagang kumukuha ng kahit anong basura. Medyo mayabang, di ba? Ha? Sabihin mo ang pangalan mo. Papualan kita agad sa Radiance Group. Ginoong Evans. May empleyado ba tayong nagngangalang Ken sa ating grupo? Oh. Isang technician lang. At pangalawang klase pa. Tanggalin siya agad. Blacklisted sa buong industriya. Permanently blacklisted. Blacklisted sa buong industriya. Permanently blacklisted. Ang babaeng ito, si Clara, ay girlfriendly. Kung sino man sa inyo ang maglakas loob na insultuhin siya muli, hahaharapin nyo ang mga kahinatnan. Ikaw ang CEO, Ethan. Sino pa? Ha? CEO. Nagkamali ako. Hindi ko sana kayo ininsulto. Oh, pasensya na po. Ha. CEO Ethan. Ha. Ang CEO ay pumunta sa lungsod hari kahapon. Para asikasuhin ng 200 milyong pisong proyekto. Imposibleng nandito siya ngayon. Kaya, peke ka. Ha. Clara, ang boyfriend mo ay medyo drama king, di ba? Ang ating reyna ng campus ay napunta sa isang peking si. Nakakaantig. Alam ko na. May nagpapakain sa kanya, pero ang gulo pa rin ang pananamit niya. Lumabas na. Isa lang siyang peking si. Ha. Hello. Ano? Natanggal ako sa trabaho. Ginoong Zhang, pakiusap, kailangan mong sabihin sa CEO. Ako, hello. Oh, CEO, may asawa ako, at mga anak, may car loans at mortgage ako, nawalan ako ng trabaho. Anong gagawin ko? Hoy. Ano? Anong asawa? Ha? Walang hiya kang bastos. Ha? Ano? Ang ginagawa mo? Hindi mo ba alam kung anong araw ngayon? Kaarawan mo. Kung gayon, kaarawan ng lolo mo o ng mga magulang mo. Wala na ang mga magulang ko. Pinalaki ako ng lolo ko mula pagkabata. At hindi niya kaarawan ngayon.
Kung gayon, hindi ko mahulaan. Bukod pa rito, ano man ang araw ngayon, wala itong kinalaman sa akin. Pumayag lang akong kumain kasama ka. Ngayon, para sa akin, ay isang hindi malilimutang araw. Hindi ko ito malilimutan kailanman. Gayon din, may sasabihin ako sa'yo. Tigil. Tama, mahirap ako. Lubog din sa utang ang pamilya ko. Kung iniisip mo rin na dahil lang sa kailangan ko ng pera, hahayaan kong buhayin ako ng isang lalaki. Kung gayon, nagkakamali ka. Ano ang iniisip mo? Inimbitahan lang kitang maghapunan. Pero dumating ako para sa kompensasyon, hindi para makipag-date sa iyo. Ginagawa mong napakalabo nito, madaling magkamali. Huwag mong sabihin sa akin na espesyal ang araw na ito. Para sa akin, ordinaryong araw lang ang bawat araw. Ang ginagawa ko lang araw-araw ay magtrabaho at kumita ng pera para bayaran ang mga utang ng pamilya ko. Wala nang iba. Kaya wala kang nararamdaman para sa akin. Tama ang hula ko. Nahuhulog ka sa akin. Gumising ka. Huwag kang magyabang. Ang pinakamalaking distansya sa mundo ay ang distansya sa pagitan natin. Ang isang tulad mo ay hindi ko abot. Ikaw ang ihisi ng isang makapangyarihang korporasyon. Empleyado lang ako. Siguro ginagawa mo lang ito sa isang kapritso at gusto mo lang magsaya sa akin. Pero ang babaeng ito ay hindi interesado at wala akong lakas. Paano kung masaya ako? At bayaran ang lahat ng utang ng pamilya mo? Sa tingin mo ba ang mga mayayaman ay pwedeng gawin ang gusto nila? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, kung ganoong klase akong tao, hindi ko na kailangang magtrabaho ng husto. Kaya, Ginoong Hayes, mangyaring magkaroon ka ng paggalang sa sarili. Medyo cute ka pala kapag seryoso ka. Kaya, hindi ka nagalit. Hindi ka nagalit sa akin. Kung gayon, tabla na tayo, tama? Ha? Tinulungan lang kita sa harap ng kaklase mo. Ngayon, may utang ka na naman sa akin. Dumating ka ng hindi inimbitahan. Hindi kita inanyayahan. Bukod pa rito, hinawakan mo lang ang kamay ko. Hindi iyon bahagi ng kompensasyon. CJ, sapat na yan para ngayon. Maaari ka nang umalis. Nag-order ka, tama? At binayaran ang bill, tama? Bakit hindi mo tapusin ang pagkain bago ka umalis? Napakamahal ng pagkain dito. Sayang naman kung masasayang. Hehe. Bahala ka. Aalis na ako muna. Anong araw ba ngayon? Ang mga mayayamang ito ay napakagulo. Ano? Nililigawan ka niya? Kailangan mong samantalahin ang pagkakataong ito at lubusin ang lahat ng makukuha mo sa kanya. Sa ganoong paraan, hindi ka na mapapagod. Na nagtatrabaho ng part-time pagkatapos ng iyong pangunahing trabaho araw-araw. Hindi ko magagawa yan. Hindi ko kayang galitin siya ngayon. Kami na ang nagkamali. Niloko namin siya una. Gusto ko lang matapos agad ang insidenteng ito. At siguraduhin hindi niya malalaman na nagtatrabaho ako sa kumpanya niya. Sa ganitong paraan, makakapagtrabaho ako ng payapa mula ngayon. Tama. Huwag mo na siyang isipin. Mag-focus tayo sa paggawa ng pera. Tingnan mo doon. May mga potensyal na kliyente. Magtulungan tayo at hikayatin silang kumuha ng personal training sessions. Ano ang ginagawa mo? Gino, kung gusto ninyo ng epektibong fitness, kailangan ninyo ng personal trainer. Gusto ninyo bang mag-sign up para sa personal training sessions? Naman. Pero kayong dalawa ba ang magtuturo? Depende kung marunong kayong magdagdag ng kaunting pampalasa. Ha? Bubugin siya. Pagsisisihan mo ito. Ayos ka lang ba? Kasalanan mo lahat. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nasaktan. Kailangan mong bayaran ang personal training sessions ko. Para sa isang buwan, 3,800 piso. Ha? Well. CJ, isipin mo na lang na nagbabayad ka para mawala ang problema. I-transfer ko na lang sa'yo ang pera para sa isang buwan. Sino ang nagsabing isang buwan? Kailangan mong bayaran ang kalahating taon. Sinusubukan mo bang paalisin ang pulubi? Ito. Medyo malupit naman yan, hindi ba? Hoy. Ginang Ford, Clara Morgan. Ha? Kayo dalawa. Tinakot niyo ang mga customer ko. Simula ngayon, hindi na kayo welcome dito. Umalis kayong dalawa. Boss, hindi ba't medyo walang utang na loob yan? At least remember ako dito. Wala kang ang isang personal training session. At tinakot mo ang mahahalaga kong customer. Tingnan mo ang gym ko. Malapit na itong magsara. Mga basagulero sila. Kung hindi namin sila tinakot,
Anong babaeng customer ang maglalakas loob na pumunta dito pagkatapos niyan? Ano kung basegulero sila? Nangabuso lang sila at nagsimula ka ng sumigaw. Wala kang modo. Babayaran ko ang iyong mga pagkalugi. Bayad pinsala? Paano ka magbabayad pinsala? Ito ay pangmatagalang pagkalugi para sa akin. Excuse me, may interesado ba sa personal training sessions? Ikaw ba ang magtuturo? Gusto ko, gusto ko, gusto ko. Ano ang itinuturo mo? Hoy, Clara. Boyfriend mo ba yan? Dapat madalas mo siyang dalhin. Hindi. Ginoong Evans, bilhin mo ang yuwel na ito para sa akin. Ayoko ng mga hamak na basta na lang pumapasok dito. Ano? Gusto mong bilhin ng club ko? May ganoon ka bang kalaking pera? May 1 minuto ka para makipagnegosasyon sa deal. Boss! Sir, pinapayuhan kitang ibenta sa akin. Kung hindi, magtatayo kami sa kaliwa mo, sa kanan mo, at sa kabilang kalsada ng 4 na magkakaparehong yuwel. Hanggang sa magsara ang lugar mo. Sino kayo? Ang yabang nyo. Radiance Group. Walang hindi namin kayang gawin. Tanging mga bagay lang na ayaw namin gawin. Sige. Ngayon ikaw, ay may utang na loob na naman sa akin. Pero, simula ngayon, pwede kang gumawa ng anumang part-time job na gusto mo. Dito sa Hiwayan. Ano na naman ang plano mo? Gusto kong bisitahin ang bahay mo. Ano? Anak, guwapo siya. Nobyo mo ba siya? Tatay, nagkamali ka ng akala. Isa lang siya sa mga nagpapautang sa akin. Clara, ang galing mong magpabigat sa pamilya. At nagdala ka pa ng lalaki para kumain at uminom ng libre. Narito ang pansit mo. Bakit ka nakasuot ng ganyan sa gabi? Ano ang alam mo? Ekonomiya ng atensyon ngayon. Kailangan kong mangakit ng atensyon ng tao. Ang mga binatang Ginoo na tulad mo ay hindi naiintindihan ang hirap ng mga mahihirap sa paghahanap buhay. Anak, nagsimula na ang live stream. Paparating na. Maligayang pagdating sa live stream ni Clara. Isa sa akin, sobrang anghang. CJ, Isa rin sa akin. Wow! Anak, may nagpadala sa iyo ng carnival. Wow! Sumasabog. Wow, may nagpadala na naman ng carnival. Sino itong nangungunang taga-suporta? Baka naman bastos na matanda. hindi kaya siya yan? Nagpadala ng ganoong kamahal na regalo. Hoy, tapos ka na bang kumain? Ang sikat ng anak namin, kapag may pera na kami, babayaran ka namin agad. Hindi mo na kailangang bantayan kami araw-araw. Ang mabait na tagapagbigay ay nagpadala sa aking anak ng 10 carnival. Kapag tapos ka ng kumain, umuwi ka na agad. Nakakasakal makita ang maniningil ng utang na ito, araw-araw. Malas. Ginang, kung susubukan mo akong paalisin ulit, hindi na ako magpapadala ng regalo sa anak mo. Ikaw pala. Ang pamilya ko ay binubuo ng 2 pamilyang may iisang magulang. Ang nagpaalis sa iyo kanina, yan ang ina-ina ko. Ang nagliwanag ang mga mata at nakita ka na parang ginto. Yan ang kapatid ko sa ina, si Alex. Anong klaseng kaibigan ba ang nakukuha ni Clara? Una, nagpapautang, ngayon naman may nagpapadala ng carnival. Ang kakaiba, ang swerte talaga ng kapatid mo. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Si Clara ang puno ng pera namin. Huwag mong hayaang tumakas siya agad kasama ng iba. Sa pamilya ko, kami lang ni Lolo, ang magkaroon ng magulang, ay napakasarap. Sa totoo lang, napakabait sa akin ni tatay. Sinikap niyang mapabuti ang buhay namin. Laging nagtatrabaho para buuin ang kanyang negosyo. Sayang lang at nabigo. Hindi mo ba naisip na magkaroon ng matatag na trabaho? Ay, matinding kompetisyon ngayon. Mahirap makahanap ng trabaho. Paano kung ganito? Ayusin ko para makasali ka sa Radiance Group. Ay, wag na. Hindi na kailangan. Bakit hindi? Hindi ko gusto ang trabahong siyam tandang bawas 5. Ah, ganoon pala. Kung may hirap ka, sabihin mo lang sa akin. Bakit ka napakabait sa akin? Pakiramdam ko lang. Hindi mo dapat mamuhay ng napakahirap. Mahirap. Hindi ko kailanman naramdaman na namumuhay ako ng mahirap. Siguro kayong mga mayayaman, iniisip na kahirapan ang orihinal na kasalanan. Pero hindi ko yan nakikita sa ganoong paraan. Walang nakakahiya sa pagsisikap na mamuhay. Ginoong Hayes, dapat umalis ka na ngayon. Hindi ito lugar para sa iyo. Bakit ka pa rin nandito? Mali ang pagkakaintindi mo sa akin kanina. Hindi ko ibig sabihin na miserable ka. Ang ibig kong sabihin ay, ang buhay mo ay napakahirap. Ngunit masaya ka pa rin. Tayo ay mula sa 2 magkaibang mundo. Mayroon tayong kanya-kanyang paraan ng pamumuhay. Hindi mo ako maiintindihan. Clara, 3 beer pa, at 1 order ng spicy wings. Paparating na.
Ang ibig kong sabihin ay, makakatulong ako. Nagtrabaho ako dati ng part-time habang nag-aaral sa ibang bansa. Nagtrabaho rin ako bilang waiter. Kung gayon, mag-ingat ka. Huwag mong sirain ang reputasyon ko bilang ang kagandahan ng pansit. Hoy, gusto mong magtrabaho kasama ang aking mahal? Sige, pero may service charge. 600 piso. Paalis na si Clara. Paalam. Bumalik ka ulit sa susunod. Talagang mamimiss kita. Sayang at lilipat na kami. Anong problema? Hindi ba maayos ang lahat? Tumaas ang renta dito. Mahirap na ang negosyo. Tara na. Paalam. Kita mo, lahat tayo ay nagtrabaho ng husto. Ngunit na-eliminate pa rin tayo. Sabihin mo sa akin, paano mo maiintindihan ang buhay namin? Ikaw ay isang mapang-aping silang. Hindi ka Diyos. Ginoong Hayes. Ang mall na ito ay nakatakdang i-redevelop para sa komersyal. Naayos na ba natin ang presyo? Hindi malaki ang mall na ito. Tinapos namin ito sa 200 milyong piso. Hindi ko lang maintindihan bakit ang Radiance Group ay magiging interesado sa ganoong kaliit na proyekto. Hindi ito magbibigay sa atin ng malaking kita. Pera lang ba ang iniisip mo? Gusto ko silang tulungan na mag-upgrade at magbago. Sa ganoong paraan, makakapagbigay din ito ng magandang halimbawa para sa iba pang mall sa ilalim ng aming pamamahala. Napakatalino mo, Ginoong Hayes. Ay at napala. Ang mall na ito ay marami ring maliliit na stall. Makipagnegosasyon ka sa kanila, at isama sila sa pamilihan, ay waive ang kanilang renta, mayroong noodle stall na may napakagandang negosyo. Bigyan mo sila ng espesyal na atensyon, naiintindihan. Hay, nakarating din. Hindi nahuli. Kung hindi, sayang ang araw. Clara, masyado kang naging pabaya nitong huli. Ginoong Zhang, palagi akong nag-ooras ng tama. Wala akong pinapabayaan na trabaho. Ang problema ay ang pagdating at pag-alis mo ng tama sa oras. Walang overtime. Ayaw mo bang magtrabaho ng mas masipag? Ang bagong CA, Ginoong Hayes, ay nilinaw. Ang buong grupo ay dapat magpanatili ng kahusayan. Walang sinumang walang silbi ang mananatili. Hindi ka nag-o-overtime. Kaya iniisip ng EC na masyado kang tamad. Kung matanggal ka, huwag mong sabihin hindi kita binalaan. CJ, kaya mali na ngayon ang pagtatapos ng trabaho ko sa oras. Huwag mong sabihin hindi kita binibigyan ng pagkakataong mag-overtime. Ito ang mall na kakabili lang namin. Kailangan nating pagbutihin ang plano sa pagpapabuti ng negosyo para sa mga nangungupahan. Kailangan itong isumite bukas ng umaga. Hindi ba ito ang mall na malapit sa tindahan ng pamilya ko? Binili pala ni Ethan, ganoon lang. Ang kakaiba. Ang kumpanya natin. Kailan pa naging organisasyong hindi kumikita? Natuto rin sa wakas ang lalaking ito na gumawa ng mabuti. Ginoong Zhang, ipinapangako kong mag-o-overtime ako ngayon at tatapusin ang plano sa pagpapabuti. Lolo, ano po ang ginagawa ninyo? Ay, naku. Hindi magandang lugar ang ospital. Masyadong mahigpit ang mga nurse. At hindi nila ako pinapayagang maglaro. Masyado kayong mapaglaro. Sabi ng doktor kailangan niyong magpahinga ng maayos at alagaan ang inyong kalusugan. Kung talagang nagmamalasakit ka sa kalusugan ko, bilisan mo at pumunta sa blind date na yon para sa akin. Ha, mag-uwi ka ng asawa at iyon ang magpapagaan ng loob ko. Lolo, hindi ba napag-usapan na natin ito? Sabi ninyo hindi na kayo manghihimasok. Iba naman ngayon. Sino po? Si Isabelle, ang nag-iisang anak ng pamilya Jennings. Paulit-ulit niya akong ginugulo sa ibang bansa. Tinanggihan ko na siya, hindi ako pupunta. Sige na, para sa lolo. Bigyan mo rin siya ng pagkakataon. Tinulungan ng pamilya Jennings ang pamilya natin dati. May utang na loob tayo sa kanila. CJ, pupunta ako. Tapos na rin ang plano. Ethan, sa wakas, gumawa ka rin ng mabuti. Hoy, Noong huli nagpanggap akong boyfriend mo para tulungan ka. Ngayong gabi, kailangan mo akong tulungan. Maging girlfriend ko ka lang sa isang beses. Tapos tabla na tayo. kaya ayos na. Deal. Oh, paumanhin. Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Alam mo ba kung gaano kamahal ang sapatos na yan? Kasalanan ko na nabangga kita. Pero nakatingin ka lang sa telepono mo. Kaya may pananagutan ka rin. Takot kang hindi makabayad? Ako pa ngayon ang sinisisi mo. Hindi ko ito nakikitang isang high-end club. Kung saan basta na lang makakapasok ang mga hamak. Huwag mong maliitin ang mga tao. Inimbitahan ako ni Ginoong Hayes dito. Talaga? Aling Ginoong Hayes? Ang nag-imbita sa akin ay si Ethan. Ano? Nagsisinungaling ka. Paano ka inimbitahan ni Ethan? Maniniwala ka man o hindi, hindi ko kailangang magpaliwanag sa iyo. Teka, magpaliwanag ka sa akin.
Malinaw na pumayag siya sa blind date sa akin. Wala kang pakialam. Ikaw, ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Magpaliwanag ka. Kung ano ang nakikita mo, Inaasar mo ba ako? Nangako kang makikipag-blind date sa akin. Tapos lumitaw ka kasama ang isang misteryosong babae. hayaan mong itama kita. Hindi ako pumayag sa blind date sa'yo. Sinabi kong papayag akong makipagkita sa'yo. At saka, hindi siya isang misteryosong babae. Ang pangalan niya ay Clara. At siya ang girlfriend ko. Ano ba ang mas lamang niya sa akin? Galing ba siya sa isang prestihiyosong pamilya? Ang girlfriend ko ay hindi kailangang tukuyin sa pagiging galing sa isang prestihiyosong pamilya. Ang pamilya Jennings ay gumawa ng pabor sa pamilya Hayes. Magiging walang utang na loob ka ba? Ang negosyo ay tungkol sa bigayan. Natural na isa sa alang-alang ko yan. Pero pagdating sa usapin ng puso, hindi ako kailanman kinokontrol ng sinuman. CJ, Ethan, ipagpapalagay ko na lang na nagre-rebelde ka lang ngayon. Bago tayo ikasal, iwanan mo ang babaeng ito. At kalilimutan ko na ang nakaraan. Ano ang nagpapaisip sa'yo na pakakasalan kita? Dahil ang aming dalawang pamilya ay pantay, at nasa pantay na katayuan. Kapag nagsama ang pamilya Jennings at Hayes, hindi tayo matatalo sa mundo ng negosyo. Pero kung maghihiwalay tayo, alam mo ang mga kahihinatnan. Ipinapalagay ko, bilang sisi ng Radiance Group, hindi mo naman siguro hindi maintindihan yan, di ba? Nakikita mo yan? Ganyan ang itsura ng kapangyarihan. Kung walang kapangyarihan, paano ka makikipagkumpetensya sa akin para sa isang lalaki? Dapat mong maintindihan kung ano ang pakiramdam na ituring na laruan ng isang lalaki, di ba? Ang kayang taglayin ng isang tao ay itinakda na mula pa sa kanyang kapanganakan. Gaano man kahirap ang iyong pagsisikap sa buhay, kailangan mo lang tanggapin ang iyong kapalaran. Aking mahal na magiging asawa, napakasaya ko ngayong gabi. Salamat sa mga props na dinala mo. Nagustuhan ko talaga ang mga ito. Pinayagan nila kaming magbigay ng magandang palabas. Tama na, dapat na tayong umalis. Ethan, huwag kang aalis. Tama ka sa isang bagay. Ang ilang bagay ay itinakda na. Halimbawa, sa sandaling una kong nakita si Clara, alam kong gusto kong maging asawa ko siya. Clara, Ethan, magpakasal tayo bukas. ano? Oh, matagal na akong hindi ganito kasabik. Ang mapagmataas na babaeng iyon ay galit na galit dahil sa akin. Uwi na tayo. Oh, at mula ngayon nang walang pahintulot ko, hindi mo ako pwedeng piliting halikan. Huwag mo nang ulitin. CJ, kung gayon, tandaan mong magpapakasal tayo bukas. Ano? Gusto kitang pakasalan. Hindi ako baliw. Kung papayag ka, babayaran ko ang lahat ng utang ng pamilya mo. Sinusubukan mo bang bilhin ang pagmamahal ko ng pera? Kung ang isang problema ay kayang solusyonan ng pera, problema pa ba talaga yon? Huwag mong isipin na mabibili mo ang lahat ng bagay gamit ang pera. Pera lang ang mahalaga sa'yo. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, hindi nabibili ang pagmamahal. Kung hindi ka pa handang, opisyal na pakasalan ako. Pwede tayong pumirma ng kasunduan sa kasal. Pero ipinapangako ko, nang walang pahintulot mo, hindi na kita hahawakan. Anong masamang ideya na naman ang iniisip mo ngayon, Ginoong Hayes? Ngayong gabi, nasaktan ko ang pamilya Jennings dahil sa'yo. Dahil doon, tiyak na hindi matutuwa ang lolo ko. Ang tanging paraan ay, ang dalhin ko ang kanyang manugang na babae upang makita siya. Katawa-tawa. Ayoko ng anumang kasunduan sa kasal sa'yo. Kung papayag ka, babayaran ko ang lahat ng utang ng pamilya mo. Siyempre, pwede mo itong bayaran ng dahan-dahan. Pero, ilang taon ang aabutin yan, handa ka bang hayaan ang iyong mga magulang na maghirap ng walang katapusan? CJ, kung hindi mo iyan matatanggap, mabibigyan kita ng mas magandang dahilan. Nabibili ko na ang distrito ng komersyo na ito. Maaari kong hayaan ang lahat ng nangungupahan na manatili at makakakuha sila ng diskwentong upa. Hindi talaga siya nagsisinungaling sa akin tungkol dito. Talagang gusto niyang gumawa ng mabuti. Pero, kung hindi ka sasang-ayon sa aking mga kondisyon, wala akong pagpipilian kundi ipagpatuloy ang orihinal na plano ng pagkuha at paalisin ang lahat ng nangungupahan. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, nagpapanggap lang tayong kasal. Didiborsyuhin kita sa loob ng 1 taon. CJ, tutuparin ko ang aking pangako. At isa pa, bukod sa lolo mo, hindi mo pwedeng sabihin sa iba. Ayokong malaman ng kahit sino nakasal tayo. Kung gayon, gumawa tayo ng 3 patakaran. Tara na, puntahan na natin ang lolo ko ngayon. Ang bilis naman, hindi pa ako handa. Ito ang pinakamahusay na paghahanda. Hello? Ano? Kasal ka na?
Narito, Lolo, uminom po kayo ng tsaa. Hindi ka manugang ko. Ay, Lolo, kasalanan namin ni Ethan na hindi namin ito napag-usapan sa inyo ng maaga. Kasalanan namin. Si Clara at ako ay matagal nang nagde-date. Ang dahilan kung bakit hindi namin sinabi sa inyo ay dahil natatakot kami na hindi kayo papayag. Bakit mo naman naisip na hindi ako papayag? Ha? Ay, naaalala ko na. Ikaw yung nagpanggap na Ginang Ford at nakipag-blind date kay Ethan. Ang peking Flo Ford, hindi ba? Patawad, Lolo, ako nagsinungaling ako. Sa inyo, Inaakala mo bang ulyanin na ako? Walang katuturan. Ethan, paalisin mo siya. Pinakasalan ka niya. Dahil sa pera mo, kung hindi mo siya paalisin, huwag mo na akong tawaging lolo ulit. Tunay akong nagnanais na makasama siya habang buhay. Hindi ka na nakikinig sa akin, hindi ba? CJ. Lolo. Malaking problema ito. Clara. Tigil. Kausapin mo ako. Talagang pinagsisisihan ko, hindi ko sana pinirmahan ang bobong kasunduan sa kasal na iyan kay Ethan. At ngayon, si Lolo Hayes ay muling nagkasakit at na-ospital. Hindi mo kailangang makonsensya ng ganyan. Kasalanan lahat ni Ethan Hayes. Ay, nga pala. Sa tingin ko, bakla lang siya. Tingnan mo, nagpakahirap siyang papirmahin ka ng kontrata sa kasal. At nangako pa siyang hindi ka gagalawin. Kita mo, lahat ay nagtutugma. Siya at si Ginoong Evans ay hindi mapaghihiwalay buong araw. Sa tingin ko, ginagamit ka lang niya bilang panakip butas. Pero, paano ka nakakasiguro na si Ginoong Evans ay ganyang klase ng tao rin? Siyempre, sigurado ako. Ang babaeng ito ay likas na maganda at kaakit-akit. Aling lalaki ang hindi magkakagusto sa akin. Pero yang si Ginoong Evans, ganap akong binabaliwala. Ilang beses ko na siyang sinubukan. At ganyan pa rin siya. Hindi ako naniniwala. Ilalantad ko ang tunay niyang kulay ngayon. Tingnan mo ang tindig niya. Nakakainis. At isipin mo, muntik na akong mahulog sa'yo. Gaano ako ka-delusional. Para talaga itong eksena sa pelikula. Masasabi kong, tama ang hula ko. Pinapunta ako ni Ethan para bisitahin ang lolo niya sa ospital. Huwag kang magmadali. CJ. Hoy, anong ginagawa mo? Mali ang forma mo. Bilang fitness coach mo, trabaho kong itama ka. May sasabihin ako sa'yo. Ang fitness club na ito, na-acquire na ng Radiance, sa isang paraan. Ako ang boss mo. Kaya ano, wala akong pakialam. Sasaktan pa rin kita. Sino nagsabi sa'yo na maging ganyang klase ng tao? Anong klase akong tao? Hindi pa nga kita nahahawakan. Dahil nga hindi mo pa ako nahahawakan. Lolo. Bakit siya na naman? Ayoko siyang bumibisita sa akin. Paalisin mo siya. Ay, Lolo, huwag kang maging matigas ang ulo. Manugang mo siya. Naghanda ba kayo ng piging? Naghain ba kayo ng tsa sa akin? Hindi ko siya kinikilala. Pasensya na. Hindi ko inasahan na magiging matigas ang ulo ng lolo ko. Naparamdam ko sa iyo ang pagkaapi. Wala lang ang pagkailang ko. Ayos lang ba ang kalusugan ng lolo mo? Ayos lang siya. Sabi ng doktor, mababa lang ang blood sugar niya. Makakalabas na siya sa loob ng ilang araw. At saka, madalas siyang magkunwari na may sakit para lokohin ako. Aalis din siya kapag nakagawa na ng gulo. Kung gayon, gumaan ang loob ko. Pero, sabik na sabik kang pakasalan ako. Bukod sa pag-aliw sa lolo mo, may iba ka pa bang lihim na hindi masabi? Ano ang gusto mong sabihin? Kalimutan mo na. Naiintindihan ng babaeng ito. Naranasan ko na yan dati. Paano kaya ito? Bumalik ka muna. May paraan ako para pakalmahin si Lolo. At pauwiin siya. Pagkatapos, tatapusin na natin ang kasunduan sa kasal natin. Okay. Hindi, teka. Kung nalutas na ang lahat ng problema, bakit pa natin tatapusin ang kasunduan? Bukod pa rito, kung maghihiwalay tayo, guguluhin na naman ako ni Isabel. At yan ang ugat ng problema. Wala akong intensyon na maging piyesa mo. Para lang makamit mo ang iyong nakatagong motibo. Anong nakatagong motibo ang posibleng mayroon ako? Dahil, ang tunay mong pag-ibig ay si Ginoong Evans. Kayo ang tunay na mag-asawa. Ayoko maging kahiyahiyang panangga mo. Babayaran ko ang pera ng paunti-unti. Ano ang sinasabi mo? Hindi ka makatwiran, hindi kita kinakausap. Oh, medyo mayabang at masungit ka kapag galit. Kumusta po, Lolo? Hindi ko kailangan ng nurse, at hindi ko kailangan ng gamot.
lumabas ka. Hindi. Sa totoo lang, si binatang Ginoong Ethan mismo ang nag-imbita sa akin para alagaan kayo. 24 paghahati 7 na pangangalaga. Sisiguraduhin kong komportable at masaya kayo. Talagang masunurin ang apo kong ito. Ay, dala ko rito ang mga laro na pinakagusto ninyong laruin, Lolo. Ay, hoy. Talagang naiintindihan ako ng mahal kong apo. Napo, Ha ha ha. masarap sa pakiramdam, di ba? Lolo, basta umuwi kayo. Magiging parang manugang na babae ako sa inyo. Aalagaan ko kayo araw-araw. Lolo, mas maganda na ba ang pakiramdam ninyo? Ay, narito na si Isabel. Mas maganda na. Salamat. Hindi ka kasali rito. Lumabas ka. Lolo, wag ninyong hayaang lokohin kayo ni Ethan. Sigurado ako na, si Ethan at itong si Clara ay hindi naman talaga magkarelasyon. Dahil si Ethan at ang babaeng ito ay walang koneksyon dati. Paano sila biglang magkasama? Sasabihin ko sa inyo, nagpapanggap lang silang kasal para pasayahin kayo. Ay, nagtataka ako. Hindi naman karaniwang pabaya si Ethan. Kaya, Lolo, ilalantad ko sila sa lalong madaling panahon. Pagkatapos, magkakaroon kayo ng balidong dahilan para ipawalang bisa ang kanilang kontrata sa kasal. At paalisin ang babaeng manluloko na iyon. Pakakasalan niya ako sa ayaw at sa gusto ko. Ang Isabela na yan ay parang multo na hindi mo matakasan. Sa totoo lang, balak ko nang putulin ang engagement kay Ethan. Pero dahil determinado siyang guluhin ako, ipapakita ko sa kanya. Nar, dali. Ibigay mo sa akin ang telepono ko para makapaglaro pa ako. Bigyan mo lang ako ng back message. Oh, Lolo, gusto mong magpalipas ng ilang komportableng araw dito. Hanggang sa sumuko ang apo ko. Pagkatapos, masunurin niya akong iwi. Sige, Lolo, susundin ko ang lahat ng kahilingan mo. Gayunpaman, kailangan mo munang magpa-injection. Bakit magpapa-injection kung walang sakit? Bakit mananatili sa ospital kung maayos ka naman? Ang pagiging na ospital ay nangangahulugang magpapa-injection. Hoy, sino ka ba talaga? Ikaw. Lolo, ako ang manugang na babae mo. Hindi mo ba ako naaalala? Talagang napakasama mo. Gumagawa ka ng lahat ng uri ng trick para guluhin ako, hindi ba? Umuwi ka sa akin ng masunurin o kailangan mo munang magpa-injection. Hindi. Tulungan mo ako. Tulong, pang-aabuso sa matatanda. Isang injection lang, ayos na. Lolo, Tulong, iligtas mo ako. ikaw, lumapit ka rito. Maliit na masungit kung hahabulin mo pa ako. Sumusumpa ako na ipapadivorce kita kay Ethan. May sasabihin ako sa'yo. Talagang gusto ako ni Ethan. Kahit palolo ka niya, hindi mo pa rin kami mapaghihiwalay. At hindi ko rin hahayaang makinabang si Isabel dito. Kung hindi ka makikinig sa akin, na ikaw at si Isabel ay nagkaisa, para pekehin ang pananatili sa ospital na ito, sasabihin ko kay Ethan. Lolo, payag ka nang umuwi ngayon. Umuwi. Ano bang pinagsasabi mo? Ang asawa mo. Kinidnap niya ako doon. Ha? Clara, hindi ba nagkasundo tayo? Napasayahin si Lolo. Hehe, pasayahin ako. Kinuha niya itong makapal na hiringgilya, yung ginagamit sa kabayo, at sinubukang tusukin si Lolo. Naku po, nakakatakot yon. Pinalaki kita sa hirap at ginhawa. Tapos ngayon, nakahanap ka ng masungit na babae para ganituhin ako. Clara, hindi ka pwedeng maging bastos. Kailangan mong tratuhin ng maayos si Lolo. Hindi naman may sakit si Lolo. Tumakbo-takbo pa nga siya sa ward kanina. Tumatanggi siyang umalis sa ospital para lang magbago ang isip mo. Si Isabelle ang nagturo sa kanya ng lahat ng ito. Oh, Lolo. Hindi ba nagkasundo tayo na wala ka ng kinalaman kay Isabel? Bakit nakikipagsabuatan ka na naman sa kanya? Oh, mahal. Sumasakit ng kaunti ang ulo ko. Papasok muna ako. Sumasakit ang ulo ko. Ang ulo ko. Pinapatay ako. Clara. Si Lolo ang tanging kamag-anak ko. Ano man ang mangyari, hindi mo siya pwedeng tratuhin ng ganito. Kung hindi ko ito ginawa, bablik ba si Lolo ng masunurin? Pero si Lolo ay si Lolo. Matanda na siya, hindi mo siya pwedeng tratuhin ng ganyan. Noong nakaraan, binara mo ang inidoro. Ngayon, gumamit ka ng karayo. Hindi ito katanggap-tanggap. Oh. Kaya pala ikaw, muntik mo na akong sakalin. Hindi na tayo mapagkasundo, sasabihin ko sa'yo. Siya o ako. Ako o siya. Hindi. Pakinggan mo ako. Nasa panig mo ako. Tuturuan ko siyang magbago. Papaghinin ko siya ng tawad sa'yo, okay? Dahil hindi ako gusto ni Lolo. Kayong dalawa, Lolo at Apo, ang magkasama. Hindi ko lulunukin ang galit ko dito. Paalam.
Kung mas malayo, mas mabuti. Lolo. Siya ang babaeng hinahanap ko. Tatay, may tindahan na talaga ang pamilya natin. Ha? Hindi ka maniniwala. Inimbitahan tayo ng mall na sumali. 2 taon na libreng upa. Ang kita ay hati sa mall 50-50. Tatay, binasa mo ba ng mabuti ang kontratang ito? Paano magkakaroon ng ganoong kagandang deal? Tanga ba tayo? Tanga ba ang ibang nangungupahan? Lahat sila ay nag-renew ng kanilang kontrata. Binawasan ng upa at may suporta sa live streaming. Kahit sino na hindi pumirma ay tanga. Clara, sabihin mo na. Iyon ba ang mayaman mong nobyo na dinidate mo? Tumutulong sa buong pamilya natin. Anak, sa ibang araw, papuntahin mo ang nagpapautang na iyon. Para maghapunan. Hindi nagpapautang, nobyo siya. Nobyo siya. Papuntahin mo siya. Si tatay mismo ang magluluto para sa kanya. Wala itong kinalaman sa kanya. Bukod pa rito, promosyon lang ito ng mall. At hindi ko siya nobyo. Clara, kung magsisikap ka pa ng kaunti at magiging masikat, tiyak na may mayaman na bata ang magkakagusto sa'yo. Pagkatapos ay makakapagpahinga na rin ang pamilya natin. Ikaw na anak na walang utang na loob. Pigilan mo na ang pag-asa sa kapatid mo. Ang kapatid mo ay nagsikap para sa pamilya natin sa lahat ng taong ito. Hayaan mo siyang mamuhay ng mas maayos para sa sarili niya mula ngayon. Kailangan mong umasa sa sarili mo. Salamat, tatay. Nagpakasal ang kapatid ko. Hello. Gusto ni Lolo na umuwi ka para maghapunan. Ano, gusto ni Lolo na umuwi ako para maghapunan? Hindi na siya galit sa akin. Hindi na siya galit dahil alam niya kung gaano kita kagusto. Paano mo siya nakumbinsi? Lene, pag-usapan natin ito pag-uwi. Nahanap na kita ngayon. Uwi na tayo. CJ, babalik muna ako para kunin ang bag ko. Sa tuwing nagagalit ako, nagmamadali siyang pasayahin ako. Talagang ginagampanan niya ang kanyang papel. Tinuturing niya akong parang asawa niya. Bumalik na ang kapatid ko at ang mahal kong bayaw. Alex, ano ang sinasabi mo? Hindi na kailangang itago, alam na nating lahat. Sino ang nagsabi sa iyo na pakialaman ang mga gamit ko? Clara, huwag mong sisihin ang kapatid mo. Hindi siya yon. Lahat kami ay pinananatiling walang alam. Tatay, nagkamali ka ng pagkakaintindi. Hindi ako kasal sa kanya. You. Gino, humihingi ako ng paumanhin. Masyadong nagmadali kami ni Clara sa aming desisyon. Ngunit ngayon, pumayag na ang lolo ko sa aming kasal. Inaamin mo na ikaw at ang anak ko ay talagang kasal. Tama. Pinapunta kita para magpaliwanag, hindi para gumawa ng gulo. Wow, Ethan. Ang tagapagmana ng Radiance Group. Kaya pala bilyonaryo si Bayaw. Ano ba ang lahat ng kabuluhang ito? Alex, pumasok ka sa loob at linisin ang mesa. Aking mahal na manugang na lalaki, marami na akong narinig tungkol sa iyo. Ikaw pala ang CEO ng Radiance Group. Pinakasalan mo ang anak ko ng walang pasabi. Bilang ama niya, sobra ba kung hihingi ako ng regalo sa kasal? Siyempre hindi. Oh, aking mahal na manugang na lalaki. Si Alex ay kapatid ni Clara. Ang bilhan ng kung ano-ano ang iyong bayaw pagkatapos ng kasal. Hindi naman siguro sobra, di ba? Kung gayon, bilhan mo siya ng kotse. Kaya mo ba? Naman, tingnan mo kung anong kotse ang gusto niya. Tapos, bigyan mo rin siya ng magandang trabaho. CJ, ipapaayos ko sa iyo, Shay. Tama na. Hindi pa ba kayo nasisiyahan? Wala na ang utang. May tindahan na kayo. Bakit pa rin kayo humihingi ng napakaraming bagay sa kanya? Ikaw, bilang ama, wala kang kahihiyan. Pero ako, bilang anak, meron. Ano ang sinasabi mo? Pinalaki kita ng matagal at hindi hihingi ng kahit ano. Ibibigay lang ng libre. Talagang kinakampihan mo ang mga tagalabas. Palaging ipinagtatanggol ang iba. Naisip mo ba kung gaano kami kahirap magtrabaho? Maganda ang buhay mo, pero hindi mo kami pinapayagan. Ethan, mula ngayon, ipinagbabawal ko sa iyo na bigyan sila ng kahit isang sentimo. Alam mo ba? Para bayaran ang kanilang mga utang, napakaraming bagay ang ginawa ko. Sapat na ang nagawa ko para sa pamilya ko. Hinihiling ko sa iyo, sa harap ng iyong lolo, na hayaan mo akong magkaroon ng kaunting dignidad. Halika na, slow. Ngayon, tayong dalawa, hindi uwi hanggat hindi tayo lasing. Ganat. Hoy, Clara. Hindi ka na dapat uminom pa. Ano ang nag-udyok sa iyo? Binuli ka ba ni Ethan? Sabihin mo sa akin, ipagtatanggol kita. Hindi naman ganoon. Masyado lang siyang mabait sa akin. Sa simula, akala ko wala akong pakialam. Plano ko lang tuparin ang aming kontratang kasal. Pero hindi ko inaasahan na siya, para sa akin, ay tatanggihan ang alok ng kasal ng pamilya Jennings mula sa pamilya Jennings na napakahalaga sa Radiance Group. Si Isabel Jennings, ang anak ng pamilya Jennings. Siya ay isang hinahanap-hanap na kapareha sa mataas na lipunan. Tinanggihan siya ni Ethan.
Hindi pa rin niya sinasagot ang mga tawag ko. Hoy, bakit hindi mo? Tanungin si Chloe. Hindi ba sila matalik na magkaibigan? Binabaan niya ako ng telepono. Tatawagan ko siya. Lene. Hello, ano ang ginagawa mo? Nakakainis ka. Inuusisa mo pa ako ngayon. Sino ang kasama mo? Kasama ko si Clara. Pumunta kami sa bar. Ipadala mo sa akin ang lokasyon mo. Ha? Ibig kong sabihin, kailan ka? Naging ganoon kalapit kay Chloe. Naiintindihan ko na. Gusto ka talaga ni Ethan. At gusto mo rin siya. Hindi. Imposible sa aming dalawa. Ang mayayamang pamilya ay nagbibigay diin sa pagiging angkop na kapareha. Lubos akong sumasang-ayon. Clara, patawarin mo ako. Magbalikan na tayo. Umalis ka na. Nakikita kang malungkot. Paano ko ito matitiis? Clara. Clara, Baliw ka ba? Kumakapit kay Clara na parang linta. humihingi ako ng tawad sa'yo. Humihingi ako ng tawad sa'yo. Sige na. Inumin ko ito. Gawin mo ang gusto mo. Ayoko nang makita ka. Kahit uminom ka pa ng marami, hindi kita patatawarin. Huwag kang maging walang puso. Hindi ba't nakuha mo na? Ang mayamang mapapangasawa, si Ethan, kung ganoon, bigyan mo ako ng bayad sa paghihiwalay bilang kabayaran. Isipin mo na lang na gumastos ka ng kaunting pera. Para mawala ang peste na tulad ko. Hindi kita kailanman naging kasama. Lahat ng iyon ay guni-guni mo lang. Ang kapal ng mukha, umalis ka. Ako ang walang hiya. Ha? Wala akong dignidad. Haha, hindi ba't bigla kang nagbago at nakahanap ng mayamang bata? Sa huli, ano ang pagkakaiba? Mo sa akin, bakit ka nagpapanggap? CJ, kung ayaw mo akong makita, ayos lang. Bigyan mo na lang ako ng 300,000 piso. Bilang kabayaran sa nasayang kong kabataan. Ha, Clara? Ginoong Hayes. CJ. Hintayin mo lang ang mga balita bukas. Clara, ayos ka lang ba? Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Sobrang nag-alala ako sa'yo. Bakit ang tagal mo dumating dito? Sobrang natakot ako. Kasalanan ko ang lahat. Dahil nagulat ko si Ginang Ford. Ginang Ford? Ako ang coach niya. Kaya syempre, coach ang tawag niya sa akin. Tama. Simula pa noong bata ako, malaki na ang respeto ko sa propesyon ng pagtuturo. Sobrang nag-aalala ako sa'yo. Alainan, Ang mga problema ng pamilya mo, ang tatay mo, nanay mo, at kapatid mo. Ako na ang bahala sa kanila. Huwag mo nang pasanin ang bigat na yan, okay? pero habang ginagawa mo yan, mas lalo kong nararamdaman na ginagamit lang kita. Hanggat ginagawa ko ito ng kusa, hindi ito pagsasamantala. Ako ang kusang nagbibigay sa'yo. Sa ganoong paraan lang, ako magiging masaya. At sa ganoong paraan lang kita mapapasaya. Kasalanan ko ang lahat dahil nalasing ako kagabi. At tanga akong sumama sa kanya pa uwi. At nauwi pa sa kama niya. Nakakahiya. Sino yan? Magnanakaw. Kung hindi ka lalabas ngayon, hindi kita palalampasin. Hoy, Aray, Lolo, ay, ang likod ko. Ay, ayos ka lang po ba? naku, ikaw na naman. Pinadala ka ba ng Diyos para malasa yung lolo? Diyos ko. Naku, anak, kumain ka na. Hindi pa nga sumisikat ang araw. At pumunta ka para makita si Ethan. Nagtatago pa sa akin. Hindi mo naman kailangan gawin yan. Lolo Hayes, pasensya na po talaga. Hindi ko po talaga sinasadya. Ako, Lolo Hayes pa rin ang tawag mo sa akin. Lolo na lang ang itawag mo.
Lolo, Tama. Wala nang pakialam kung sinasadya mo o hindi. Ano pa ang magagawa ko kung gustong-gusto ka ng mahal kong apo? Oh, Ethan. Hindi ba siya umuwi kagabi? Hahaha. oy, Hello, Ginang Jennings. pinapunta ako ni Ginoong Hayes. Sinabihan akong pumasok at hintayin siya. Anyway, sa wakas, may panakot na ako sa iyo. Kakaiba. Bakit nandito si Isabel? Buti na lang, hindi niya nalaman na dito ako nagtatrabaho. Hindi maaari. Siya ang girlfriend ng Sihi. Kung siya ang girlfriend ng Sihi, sige. Pero niloloko rin niya ang Sihi. Hindi. Imposible yan. Masyadong biglaan ito. Hindi ko matatanggap. Anong problema? May bagong chismis sa opisina. Clara, paano mo nagawang agawin ang lalaki ko? Hintayin mo lang, sisirain kita. Nandito na si Isabel. Lolo, Halika, umupo ka. Lolo, Uy, tingnan mo kung anong regalo ang dala ko para sa'yo. anong regalo? Isang kasunduan sa kasal. Senorito. Lanan. Hindi pa kita nakitang, umiti ng ganyan kakaakit-akit. Bibigyan ko siya ng engrandeng kasal. Ang singsing na ito na bigay ng lolo ko, sa wakas ay maibibigay ko na. Senorito, may nangyari kay Clara. Sa totoo lang, isa sa mga empleyado mo ang napasok sa bulo. Si Clara ay orihinal na empleyado ng Radiance Group. Ano? Senorito, ito ang file ni Clara mula sa Human Resources. Si Clara na ito, bakit nagsinungaling na naman siya sa akin? Hindi siya nagsasabi ng totoo. Naiintindihan ko. Pareho kaming empleyado sa opisina. Natakot siyang sisantihin mo siya. Pero lahat ng tao sa buong kumpanya, maliban sa akin, alam na kasama siya sa Radiance Group. At ako, ang C, ay nagmukhang ganap na tanga. Kapabayaan ko po. Kaya ako ang tangang assistant. Sige na, ipatanggal mo muna sa ER department. Ang trending topic na yon, pagkatapos alamin mo kung sino ang nanggulo kay Clara kagabi. Kung sino talaga siya. Sige po. Aasikasuhin ko po agad. Sandali. Ang taong iyon, alam na ako ang C ng Radiance Group. At hindi niya ginusto ang magandang pagkakataong ito para lang maglabas ng galit. Maruming motibo. May sumusuporta sa kanya. Alamin mo. Naiintindihan ko po. Sekretaryahan. Ginoong Hayes. May pumunta ba sa opisina ko ngayon? Dumaan po si Ginang Jennings. Sabi niya may appointment kayo sa kanya, sa opisina ninyo, kaya pumasok na lang siya. Si Isabel na yon. Paumanhin. Sa tingin mo ba, isang simpleng paumanhin lang ang makakabura sa iyong kahiyahiyang ginawa? Hindi ako makapaniwala na isang simpleng empleyado na tulad mo ay magpaplano ng napakadetalyado para makuha ang tiwala ni Ethan at linlangin siya na pirmahan ang kontratang ito ng kasal. Kung hindi ko ito nadiskubre sa tamang oras, sa huli ay kukunin mo ang lahat ng ari-arian ng pamilya Hayes para sa sarili mo. Huwag kang gumawa ng malisyosong akusasyon. Hindi ko kailanman nilayon na angkinin ang mga ari-arian ng pamilya Hayes. Sa bagay na ito, mayroon siyang mga dahilan. Ang kanilang layunin pagkatapos ng lahat ay pasayahin ako. Lolo, huwag kang magpaloko sa kanyang kaawa-awang hitsura. Bawat kaawa-awang tao ay mayroong kinasusuklaman sa kanila. Alam mo ba kung gaano karaming pera ang niloko niya mula sa pamilya Hayes? At kung gaano karami ang kinikil mula ng kanyang pamilya kay Ethan? Ang kanyang pamilya ay lubog sa utang at tinulungan siya ni Ethan na bayaran ang lahat ng iyon. Binigyan din niya siya ng 400,000 piso para sa mga gastusin sa bahay at binilhan siya ng marangyang kotse at binigyan ang kanyang kapatid ng trabahong may mataas na sweldo. Ginagawa niya lang si Ethan na parang isip. Pinapatuyo ang kanyang pera. Totoo ba ito? Ang pagbabayad ni Ethan sa aking mga utang ay isa sa mga kondisyon ng aming kontratang kasal.
Humingi ng pera ang pamilya ko kay Ethan. At hindi ako pumayag. Ngunit hindi ko inaasahan na talagang bibigyan ni Ethan ang pamilya ko ng ganoon karami. Anyway, hindi ko alam. Huwag kang magpanggap na banal dito. Habang kumakapit ka kay Ethan at niloloko siya, nakikipag-date ka rin sa iyong lumang pag-ibig. Hindi ba iyan ang pinakamagandang patunay na hindi mo talaga mahal si Ethan? At ang kayamanan lang niya ang pakialam mo. Gusto ko si Ethan, at tiyak na hindi ito para sa kanyang pera. Kung gayon, patunayan mo iyan kay Lolo. Pirmahan mo ang mga papeles ng diborsyo. Paulit-ulit mong sinasabi na wala kang pakialam sa pera ni Ethan. Ngunit sa huli, hindi mo kayang pirmahan. Bibigyan kita ng 200,000 piso bilang kompensasyon. Hindi sapat. 400,000 piso. 600,000 piso. Sabihin mo lang ang presyo mo, at ibibigay ko sa iyo. Sa tingin mo ba, ang pera ay makakapagpagawa sa akin ng kahit ano? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang relasyon ko kay Ethan ay wala kang pakialam. Tulad ng inaasahan ko, isa kang napaka-ambisyosong babae. Dahil gumawa ka na ng ganoong eksena, bumagsak ang stock ng Radiance Group. Ang mga pagkalugi ng pamilya Hayes, kaya mo bang panagutan? Ang mga problema ng pamilya Hayes ay nagsisimula pa lang. At lahat ng ito ay sanhi mo, Clara Morgan. Ang buong bagay na ito ay alam na ng publiko ngayon. Para sa reputasyon ng Radiance, mas mabuti na lumayo ka kay Ethan. Ang kasunduan ko sa kasal kay Ethan ay orihinal na para lang pasayahin si Lolo. Dahil nagkakaproblema si Lolo. Kung gayon, syempre tatapusin ko ito. Ang mga papeles ng diborsyo. Pipirmahan ko ang mga ito. Buti nga sa iyo. Ang pamilya Hayes ay hindi kailanman lugar para sa isang mahirap na tulad mo. Huwag kang aalis. Ethan, talaga bang nabighani ka sa mga aakit na ito? Sinaktan mo ako. Nagplano ka sa likod ko. Ninakaw ang kasunduan sa kasal ko. Lumampas ka na sa limitasyon ko. Kung hindi dahil sa akin, pinananatili ka pa ring walang alam. Talaga bang iniisip mong si Clara Morgan ay isang inosenteng babae? Siya ay isang walang hiyang babae, isang simpleng empleyado na gagawin ang lahat para gumapang sa iyong kama. Huwag mo siyang insultuhin. Hindi mo pa ba naiintindihan, si? Ang Radiance Group ay nasa bingit ng pagbagsak. Bumagsak ang stock, pananagutin ka ng board. Tingnan natin kung sihi ka pa. Kung hindi makikialam ang pamilya ko, ikaw, Ethan, ay hindi makakalusot dito. Ang matandang iyon, sabi ng tatay ko, maliban kung magmakaawa ka sa kanya, hindi siya makikialam. Lolo. Hindi na ako makatira dito. Sobrang nahihiya ako. Naharapin muli si Lolo. Lahat ng ito ay si Isabel na ginagamit ka para labanan ako. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Lahat ng ito ay nangyari dahil sa akin. Hindi ko lang makumbinsi ang sarili ko na ako ay inosente. Patawad. Mayroon talagang malaking distansya sa pagitan natin. Hindi tayo maaaring magkasama. Kailangan mong magtiwala sa akin. Aayusin ko ang lahat, pati na si Isabel, at bibigyan kita ng katarungan. Nakarating na tayo sa puntong ito, kaya tigilan mo na ang pagtatanggol sa akin. Maaari mo ring isisi ang lahat sa akin. Para sa reputasyon ng Radiance, sabihin mo lang na ako ay isang manloloko, at tanggalin mo ako. Sana, mabawasan ito. Ang epekto sa Radiance. Ako ba, si Ethan, ang tipo ng tao na magtutulak ng sisi? Ako ba, si Ethan, ang tipo ng tao na, para iligtas ang sarili, ay magtutulak ng sisi sa isang babae? Para ito sa Radiance Group. Para kay Lolo. Lolo, gising na po kayo. Lolo, gising na po kayo. Ethan, CJ, gawin mo ang gusto mong gawin. Gusto mo bang makipagkompromiso ako sa pamilya Jennings at mag-propose kay Isabel? Ang apo ko ba ay isang duwag? Kung may nagpakita sa iyo ng kaunting respeto, dapat ay ipakita mo rin sa kanila ang marami. Alam mo ang gagawin mo. Naiintindihan ko, Lolo. Senorito, dinala ko na siya sa'yo. Mag-usap kayong dalawa. Nasa lugar ka ko, at mayabang ka pa rin? Hindi ako lumalaban sa laban na hindi ako kumpiyansang mananalo. Ang Radiance Group ay nasa bingit ng pagbagsak. Baka ikaw ay magmakaawa sa akin. Sadyang siniraan mo si Clara para pabagsakin ang presyo ng stock ng Radiance. Kahit pagkatapos ng lahat ng ito, kailangan ko pa rin magmakaawa sa'yo. Hindi mo iniisip na ito lang ang bombshell na mayroon ako, hindi ba? Iyon ay pampagana lang. Kami ni Clara, magkakilala na kami simula pa noong kolehiyo, at marami akong pribadong litrato niya.
Naniniwala ako na maraming tao online ang magiging interesado sa kanyang pribadong buhay at ang kanyang mahirap na pamilya. Ipinagbabawal ko sa iyo na lumapit kay Clara kailanman. Ginoong Hayes, huwag kang magalit. Pag-usapan natin ito. Ikaw, ang malaking siye. At ako, ay isang hamak na tulisan lang. Gayunpaman, kailangan mong makinig sa akin. CJ, naiintindihan ko. Hindi ka ang unang taong sumubok na mangikil sa akin. May sumusuporta sa iyo. Si Isabel ang nagsabi sa iyo na gawin ito, tama? Bingo. Matalino. Pero, tulad mo, hindi ko rin siya gusto. Kung hindi ako lalapit sa iyo. Kaya, ano ang gusto mo? Inutusan ako ni Isabel na ilabas ang mga litratong ito para magpakalat ng chismis na si Clara Morgan ay isang malaswa, malandi na babae sa eskwelahan at pagkatapos ay pahinain ka ang mapang-aping si. Pero, hindi rin ako bobo. Kaya binibigyan kita ng babala muna. Ang pinakamataas na bid ang mananalo, tama? Hanggat mas mataas ang presyo mo kaysa kay Isabel. May bebenta ko sa iyo ang mga litratong ito. At lahat ng magulong usapin sa pagitan namin ni Clara Morgan ay mananatiling nakabaon. CJ, sabihin mo ang presyo mo at pag-isipan ko. 2 milyong piso, malaki ang iyong gana. Ginoong Hayes, sinusubukan mo bang paalisin ang pulubi? Ang gusto ko ay 20 milyong piso. Hahaha. Sa tingin ko ay binabarat mo ako. Dapat kang humingi ng 200 milyong piso. Ano? 200 milyong piso. Talaga bang bibilhin mo? Salamat, Ginoong Hayes. Hindi pa ako nakakita ng ganoong kagenerosong mayaman. Pero mayroon akong isang kondisyon. Anong kondisyon? CJ, para sa presyong iyan, walang problema. Kailangan kong personal kang magpatotoo na inutusan ka ni Isabel na sadyang siraan si Clara Morgan para pahinain ang presyo ng stock ng Radiance Group. Okay, walang problema. Hindi kailanman naasahan ni Isabel na ipagkanulo ko siya. Hahaha, hindi niya kayang bayaran ang 200 milyong piso, hindi ba? Hahaha. Pero Ginoong Hayes, ang 200 milyong piso. Kailan ko ito makukuha? Ibibigay ko sa iyo ngayon din. Ginoong Evans. Nailipat na. Tingnan mo mismo. 200 milyong piso. 200 milyong piso. Mayaman na rin ako, hahaha. Hoy, Hayes. Ano ang ibig mong sabihin? Sinusunog mo ba ang tulay? Dino-double cross mo ba ako? Nai-record ko ang usapan natin ngayon at may footage din ako rito. Niloko mo ako. Ang 200 milyong piso na natanggap mo ay patunay ng iyong blackmail at panginikil. Kung ibibigay ko ito sa pulis, ilang taon sa tingin mo ang makukuha mo? Hindi bababa sa 15 taon, tama? Habang buhay na pagkakakulong. Ginoong Hayes, nagbibiro lang ako, Ginoong Hayes. Nagkamali ako. Ginoong Hayes, patawarin niyo ako, Ginoong Hayes. Duwag ka pa rin. Ang manggulo sa aming siyo ay naghahanap ng kamatayan. Pwede kitang pakawalan pero kailangan mong makinig sa akin. Makinig ako sa'yo, Ginoong Hayes. Salamat, Ginoong Hayes. Talagang duwag ka. Nanggugulo sa aming siyo. Naghahanap ng kamatayan. Ilang taon sa tingin mo ang makukuha mo? Hindi bababa sa 15 taon, tama? Habang buhay na pagkakakulong. Ginoong Hayes, nagbibiro lang ako, Ginoong Hayes. Ayon sa desisyon ng Lupon, si Ethan Hayes ay tinanggal bilang tagapangulo at si He ng grupo. Bagong itinalaga, si Isabel Jennings ang bagong direktor at si He ng grupo. Epektibo kaagad. Salamat sa inyong suporta at tiwala, mga miyembro ng Lupon. Ang pulong ay tinatapos. Ethan, hindi mo ba iniisip na ang lahat ng ito ay hindi ka panipaniwala? Kani-kanina lang, ang Radiance ay pag-aari ng pamilya Hayes. Pero ngayon, ito ay pag-aari na ng aking pamilya Jennings. Kung gayon, dapat kitang batiin. Sa wakas ay nakuha mo ang gusto mo. Hindi, ang gusto ko ay hindi ang posisyong ito, kundi ang makuha ka. Alam mo ba kung anong uri ng lalaki ang pinakagusto ko? Lalo na yung mga malamig at hindi makatwiran. Sila ang pinakagusto ko. Dahil ang mga lalaking ganoon, ang lupigin sila ay talagang nakakatuwa. Haha. Sa tingin mo malulupig mo ako? Ito na ba ang huli mong baraha? Ang isuko ang Radiance para sa isang babae. Sa tingin mo ba ay sulit? Kung sulit man o hindi, hindi ikaw ang magdedesisyon. Matigas pa rin ang ulo, ha?
Tingnan natin. Itatalaga kita bilang pangkalahatang tagapamahala ng Radiance. Pagkatapos, maaari mong panoorin ng mabuti kung paano ko tratuhin ang iyong subordinate. Clara, Kung maglakas loob kang tratuhin si Clara ng ganoon, pagbabayarin kita ng doble. huwag kang masyadong mag-alala. Tiyak na hindi ko siya sasaktan. Tiyak na aalagaan ko siya ng mabuti. Clara, kailangan mong tapusin ang pagrerebisa ng lahat ng mga proposal na ito ngayon. Kung hindi ito maayos na marerebisa, hindi ka makakaalis sa trabaho. Ang mga proposal na ito ay gawa ng iba. Hindi ako ang responsable dito. Kahit hindi ikaw ang responsable, kailangan mo pa rin gawin. Naiintindihan mo ba? Lahat tayo ay matatanda na rito. Kailangan mong maging responsable sa iyong mga ginagawa. Nakuha mo. Nakuha ko. Hindi lang ikaw ngayon, lahat ng nasa departamento natin ay kailangang mag-overtime. Ininsulto mo ang bagong si Isabel. Bakit ako napunta sa isang taong mapagpahirap na tulad mo? Anong malas? Pinapahirapan ka na nga ng gusto at hindi ka pa rin mag-resign. Hello, Ginang Jennings. Oh, iniisip mo pa rin na ikaw ang asawa ng si, ha? Nakita mo na ako, ang bagong si, at hindi ka man lang bumati. Hello, Ginang Jennings. Mabuti at alam mong ako ang si. Siguro iniisip mong sisantehin kita. Tama. Pero hindi ko gagawin. Pananatilihin kita rito. At titingnan ko kung gaano ka katagal. Ang trabaho ko ay walang kapintasan. Mayroon ba akong dahilan para umalis? CJ, kung gayon, ikaw ang magiging assistant ko at eksklusibong magsisilbi sa akin. Nakuha mo. Maaari ba akong tumanggi? Ayaw mo bang makita kung gaano kami ka-sweet ni Ethan? At ako, kahit manatili ako ng matagal, natatakot akong hindi ko makikita ang araw na iyon dahil hindi kanya mahal. Ikaw, isang simpleng empleyado na umakit sa si. Paano ka naglakas loob na magsalita ng ganyan? Ethan, anong ibig mong sabihin? Paano ka naglakas loob na makialam sa pagsisermon ko sa aking subordinate? Ang ganitong pag-ugali mo, ganyan ba ang ginagawa ng isang si? Kung ginagawa mo ito dahil sa personal na galit. Kung gayon mas may dahilan ako para makialam. Isa lang siyang simpleng empleyado. At sulit ba siyang sirain ang iyong reputasyon? Siguro sa iyong paningin siya ay walang halaga. Ngunit si Clara ay aking babae. At saka, hayaan mong linawin ko. Hindi niya ako inakit. Ako ang gumawa ng lahat ng paraan para mapalapit sa kanya. Lubos ko siyang poprotektahan. Ethan, naglakas loob kang kalabanin ako. Ako ang sisi ng Radiance. Tama, ikaw ang CEO. Ngunit huwag mong kalimutan. Ang pinakamalaking shareholder ng Radiance ay ang aming pamilya Hayes. Kung wala ang aking pahintulot, hindi mo makukuha ang Radiance. At kayong lahat, kung sino man ang muling magdulot ng gulo kay Clara, kalaban ko siya. Magbabayad ako ng utang sa huli. Tara na. Ethan, babalik ka sa akin na nagmamakaawa. Ano ang tinatawa-tawa mo sa pag-offend kay Isabel ng ganito? Hindi mo ba iniisip ang mga kahinatnan? Wala akong pakialam. Basta't nandito ako, hindi ka mapapahamak. Bakit ka napakabait sa akin? Wala namang dapat magustuhan sa akin. Talaga bang hindi mo ako naaalala? Nagkita na tayo dati. Talagang hindi ko naaalala. Ayos lang kung hindi mo naaalala. Naaalala ko. Eksaktong 10 taon na ang nakalipas. Hindi ako kakain. Kumain ka na. Sinusubukan mo bang magpagutom? Pagkatapos mong kumain, umuwi ka na agad. Wala na akong tahanan. Kung nasaan ang mga mahal mo, iyon ang tahanan. Huwag mong bigyan ng alalahanin ang mga nagmamalasakit sa iyo. Umuwi ka na. Noong taon na yon, tumakas ako sa bahay dahil sa galit. At bilang resulta, sapat ang aking swerte upang makilala ka. Sa tingin ko, naaalala ko na ng kaunti. Oh, napakapayat mo noon. Ngunit napakatigas din ng ulo. Sa isang tingin pa lang, alam kong bata kang tumakas sa bahay. Kaya kinomportable lang kita ng kaunti. Iba-iba ang kapalaran ng bawat isa. Nawalan ako ng mga magulang, ngunit may lolo akong labis na nagmamahal sa akin. Kaya, nabawi ko ang lakas ng loob na mabuhay. Talagang hindi ko inaasahan na. Magiging sihi ka pala paglaki mo. Clara, para sa iyo, kaya kong isuko maging ang Radiance Group. Anong ginagawa mo rito? Anong ginawa mo sa lolo ko? Nagmamakaawa ang lolo mo na iligtas ko ang Radiance. Ngunit tumanggi ako.
Biglang nagkaroon ng problema sa puso ang matanda, at ito ang resulta. Huwag kang maingay, sinusubukan naming iligtas ang pasyente. Pakiusap, lumabas ka. Sasabihin ko sa'yo, hindi babagsak ang Radiance. Talaga ba? Napakabata mo pa. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Ang dahilan kung bakit nananatiling matatag ang Radiance ay dahil nagbigay ng napapanahong suporta ang aming pamilya Jennings. Paano kung bawiin ng pamilya Jennings ang pondo? Magdudulot iyon ng malaking pagkalugi sa merkado. Kung gayon, lahat sa merkado ay ibebenta ang stock ng Radiance. Sa tingin mo, makakapanatili pa rin ang Radiance, Ginoong Jennings? Binabantaan mo ba ako? Hindi. Hindi ko gustong gamitin ang salitang iyon. Mas gusto kong umapela sa mga relasyon at gumawa ng transaksyon. Sa simula gusto kita. Dahil magiging manugang kita. Ngunit dahil mabilis magbago ang isip niyong mga kabataan, wala akong pagpipilian kundi gumawa ng desisyon. Ngayon, i-anunsyo ko na. Ang pamilya Jennings ay mag-divest mula sa Radiance. Hindi. Huwag kang aalis sa Radiance Group. Mas gugustuhin ko pang makipaghiwalay kay Ethan. Huwag mong sabihin yan. Clara, naiintindihan mo ba na ikaw ay isang gulo? Si Lolo Hayes ay nasaktan ng ganito dahil sa iyo. Naiintindihan ko. Ginang Jennings. Alam ko ang gagawin. Ethan, lubos akong nagpapasalamat sa pag-aalaga mo sa akin sa panahong ito. Ngunit hindi ko talaga kayang pasanin ang responsibilidad na ito, o ang mga kahihinatnan, o ang bigat ng konsensya na kasama nito. Kaya, maghiwalay na tayo. Lolo, maayos na po ba ang pakiramdam niyo? Ayos lang ako. Nakipagnegosasyon na ako sa pamilya Jennings. Hindi nila babawiin ang kanilang pondo. Anong mga kondisyon? Pakakasalan si Isabel. Paano na si Clara? Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala rito. Ang Radiance Group ang buhay na pinaghirapan mo. Hindi ko hahayaang ang iyong panghabang buhay na negosyo ng pamilya ay masira sa isang iglap. Kung sino man ang maglakas loob na saktan ang Radiance Group, sisirain ko muna sila. Binatang Ginoo, maupo ka, Enan. Kumusta na ang pinapagawa ko sa'yo? Kasi, hindi ba't napakakakit mo? Hindi ba't sinabi ni Chlo na susundin niya ang lahat ng sasabihin mo? Pero hindi nakikinig sa akin ang tatay niya. Sabi niya, ang kanilang pamilya ay orihinal na dapat magpakasal sa pamilya Hayes. Kung wala ang pamilya Ford. Ang plano ko ay may kulang na napakahalagang bahagi. Pero, hindi ko talaga kayang hawakan ang pamilya Ford. Lalo na si matandang Ford. Wala akong pakialam dyan. Kailangan mong makuha ang pamilya Ford. Opo, binatang Ginoo, kung gayon ay tiyak na. Gagawin ko ang lahat para matapos ang gawain. Mabuti. Ay, napala. Kumusta si Clara kamakailan? Siya, nang marinig niyang pakakasalan mo si Isabel. Talagang nagalit siya. Ang pinakamasama ay si Chlo. Sinabi niya talaga kay Clara na ilabas ang galit niya. Ilabas ang galit niya? Paano? Hoy, bilisan mo at sabihin mo sa akin, maraming baliw na ideya si Chlo. Hindi yan maganda. Ganito yan. Ang rage room na ito ay ideya talaga ni Chlo. Ano ang nasa loob? Mga punching bag, mga bagay na ihahagis. Ay, napala, ang pinakamahal na aktibidad doon ay isang human punching bag. Tumatanggap sila ng anumang palo o sumpa at hindi lumalaban. May gustong gumawa niyan. Naman. At kapag sinasaktan ang mga lalaking yon, nakasuot pa sila ng maskara. Ang ganda ng katawan, ano? Pwede ko bang hawakan? Ang tigas, di ba? Medyo kamukha mo ang lalaki ko. Hindi, teka. Siya ang asawa ko. Hindi. Asawa siya ng iba. Sinabi mo sa akin na nagmahal ka sa akin sa unang tingin at nagustuhan mo ako sa loob ng 10 taon. Sinabi mo sa akin na isusuko mo ang negosyo ng pamilya mo para sa akin. Pero bukas ikakasal na siya at hindi ako ang ikakasal. Walang hiya. Walang hiya kang talaga. Lahat kayong mga lalaki ay walang hiya. Walang hiya. Paumanhin. Nasaktan ba kita?
Ayos lang, nandito ako para paglabasan mo ng galit. Gusto ko talaga siyang yakapin. At sabihin sa kanya, huwag kang magpakasal sa iba. Dapat sa akin ka lang. Gusto ko lang siyang yakapin ng ganito habang buhay. At huwag nang pakawalan. Paumanhin. Medyo. Para ba akong baliw? Hindi, napaka-cute mo. Kung cute ako, hindi ako magiging ayaw. At hindi siya magpapakasal sa iba. Kung gayon, bakit hindi mo sabihin sa kanya? Sabihin mo sa kanya na huwag magpakasal sa ibang babae. Hindi. Nangako na ako sa kanya. Kailangan ko siyang hiwalayan. Kaya mas gusto mong magpatuloy ng ganito. Isakripisyo ang sarili mo. Ilvek. May mission siya. May mga responsibilidad siya. Bilang panganay na apo ng pamilya, kailangan niyang gawing iyon. Mahirap siguro para sa'yo. Sana ikaw siya ngayon, para masabi ko sa kanya ng personal. Mahal kita. Ang damdamin mo, dapat alam niya yon. Kung ako ikaw, siguradong pupunta ako sa kasal. Ginoong Jennings, ang galing mo. Gamit ang kasal ng dalawang pamilya, nakakuha ka ng tunay na kapangyarihan sa Radiance Group. Mula ngayon, ang pamilya Hayes ay mananatili pa ring pag-aari ng ating pamilya Jennings. Tatay, nandito na kami. Ethan, sabi ng lahat, bakit hindi ka magpakasal sa pamilya Jennings? Ang galing, mahal. Hindi ba mas pinapalapit nito ang ating mga pamilya? Ako ang apo ni Lolo Hayes. Sa tingin mo ba, magiging apo ako ng ibang pamilya? O kaya, ikaw na lang ang maging apo? Sigurado ka bang gusto mong pumasok? Hindi pa lalampasin ni Isabelle ang anumang pagkakataon na mang-uyam sa iyo, hindi ako natatakot. Kailangan kong pumunta doon. Gusto kong bigyan si Ethan ng aking pagpapala. Gusto kong sabihin sa kanya, hindi ako nagtatanim ng sama ng loob sa kanya. Gusto kong malaman niya na sa puso ko, palaging may puwang para sa kanya. Kung ganoon, suportado kita. May magandang balita rin akong sasabihin sa iyo. Magpapakasal kami ni Ginoong Evans. Paano niya nagawa yan? Huwag kang magpaloko sa kanyang pagiging kingkoy. Masyado siyang metikuloso sa kanyang trabaho. Anong paraan ang ginamit niya para pumayag ang tatay mo? Aba, siya ay ipinatupad lang ang mga patakaran. Anong mga patakaran? Ano? Kaya buntis ka na ngayon? Ang galing, Chlo. Hindi ko inaasahan na makahanap ka ng kaligayahan bago ako. Anong gusto mo? Akala ko hindi darating si Clara ngayon. Gusto kong siya ang maging abay ko. Gusto kong siya ang maging abay ko. Huwag kang sumobra, Isabel. Dumating si Clara ngayon para makita si Ethan. Hindi para makita ka. Magpapakasal kami ni Ethan. Ang makita ako ay ang makita si Ethan. Clara, tandaan mo ito. Ngayon ang pinakamalapit na pagkakataon mo kay Ethan sa buhay mo. Pagkatapos naming magpakasal, hindi ko na siya papayagan na magkaroon ng ibang babae. Kaya, ito ang kinatatakutan mo. Huwag kang mag-alala, pagkatapos mong magpakasal kay Ethan ngayon, wala na akong anumang koneksyon sa kanya. Mabuti. Salamat sa iyong kamalayan sa sarili. Kung gayon, bibigyan kita ng pagkakataon. Maging abay ko. Ano sa tingin mo, CJ? Hindi pwede. Tara na. Ginoong Evans, binatang Ginoo, haha, binabati kita. Pumayag na rin ang pamilya Ford na ikaw ay magpakasal kay Chloe. Hay, binatang Ginoo, magpapakasal ako sa kanilang pamilya para akong nagbebenta ng sarili. Kahit ang anak ni Chloe sa kanyang tiyan ay gagamitin ng apelyidong Ford. Tama na. Mahal, ang gwapo mo ngayon. Ang swerte ko. Siguradong nagulat ka, di ba? Ginawa kong abay si Clara. Sa ganitong paraan, masaksihan niya ang aming kasal. Hindi ko hahayaan na saktan mo siya ulit. Ayos lang, pinili kong pumunta rito mag-isa. Pagkatapos ng araw na ito, pakakawalan na kita. Tiyak na makakawala ka. Ngayon, ipinapahayag ko na magsisimula na ang ating seremonya ng kasal. Bago magsimula ang kasal, nais kong ipakilala sa inyong lahat ang aking karibal sa pag-ibig. Siya yan, si Clara.
Siya ang kabit. Nang himasok sa relasyon namin ni Ethan, isa lang siyang hamak na empleyado. Pero hindi ko inasahan na ganoon kalaki ang kanyang ambisyon. Ang Isabela ay talagang isang bastos na babae. Ang buong pamilya niya ay mga linta. Hindi niya kailanman pinalalampas. Ang pagkakataong kutyain si Clara, diba? Kumapit siya kay Ethan, ayaw bumitaw. At nagdulot ng malaking iskandalo para sa Radiance Group. Ngayon, ginagawa ko siyang abay dito. Para gawing halimbawa sa publiko. Upang magsisi siya sa lahat ng kanyang nagawa. Mga ginang at ginoo, nagtatapos na rito ang palabas ni Isabel. Ang lahat ng ginawa niya ay isang insulto sa aking asawa si Clara at paninirang puri. Ethan, dapat ako ang iyong asawa. Mali ka. Ngayon ang kasal ko kay Clara. Hindi sa'yo. Baliw ka ba? Ano ang ibig mong sabihin dito? Hayes. Sumusobra ka na. Kung hindi mo pakakasalan ang aking anak, kalimutan mo na ang Radiance Group na makaligtas. Tama yan. Nangako nga ako na makikipag-alyansa sa pamilya Jennings. Pero kung wala na ang pamilya Jennings, paano ko pakakasalan ng iyong anak? Ano ang sinasabi mo? Bago pa magsimula ang kasal, nakuha na namin ng pamilya Ford ang iyong mga shares. Ngayon, ako ang pinakamalaking shareholder ng Radiance Group. Ano? Ginamit mo ang oras ng kasal namin para maglunsad ng sorpresang atake at sakupin ang aking teritoryo. Sinabi ko na sa'yo, sino mang magtangkang galawin ang Radiance, sisirain ko muna sila. Hindi ko ito tatanggapin. Ethan, lahat ng ginawa ko ay dahil sa pagmamahal ko sa iyo. Ikaw nakasuklam-suklam at walang kahiyang tao. Minanipula mo ang presyo ng stock, kinontrol ang opinyon ng publiko, at siniraan si Clara. Si Leo ay naging cooperating witness na. Magpapatotoo siya laban sa'yo. Maghanda kang arestuhin. Ginoong Evans. Ginang Jennings, kung maaari po, Hindi ako aalis. Kasal ko ito. Hindi ako aalis. Wala man lang akong wedding dress. maganda ka na sa kung ano ka.